Hello, amazing morning everyone. This is your Diamond Mentor, Chris Venancio, and welcome to our Success Saturday. Kumusta po kayong lahat? And I hope that everyone is doing well. And first off, congrats sa mga nanonood ngayon, sa mga naka-tune in, kasi kahit weekend, hindi ka pumapayag na hindi ka matututo ngayong gabi. Napakasisipag ng mga mentors na naka-tune in at the same time, ang dami kong nakikita na nagtatag ng kanilang mga leaders and team. Ibig sabihin, ayaw nilang pumayag na mapag-iwanan ang kanilang grupo. So please mga mentors, send this to your team, send this to your group chats, to your groups, and huwag kang papayag na hindi nakatune ng iyong team dahil ang pag-uusapan natin for tonight ay grabe. Pag natutunan mo to, non-stop ang pay-in sa grupo mo. Okay? So ayan no, very excited na ako na makapag-share sa inyo at makapag-training. Pero first off, babati muna tayo sa mga naka-tune in. Isa-shoutout natin lahat ng mga nagko-comment. So mag-comment ka kung saan ka nanonood and ano yung team mo para ma-shoutout natin. Kasi ibig sabihin kung nasa-shoutout natin ang team mo, ibig sabihin maraming nanonood ng mga leaders mo. Good job. Okay, grabe, nakita ko na. May mga diamond mentors ako na nakita. Grabe oh. Mentor Claire Honey, hello. Basta ganyan talagang comment, nakikita natin yan kaagad, Char. Thank you, Mentor Claire. And si Mentor Jean, di ba nakita? Imagine mga diamond mentors nanonood na, di ba? Nanonood pa ng training, hindi pumapayag na hindi matututo. Napakaganda nyo rin po, Mentor Jean and Mentor Claire Honey, mga diamond mentors natin na napakalulupit. Kaya pala ang lupit kasi ang sipag umattend ng training. Yan pala yung attitude na dapat meron tayo, no? Mentor Balut, amazing morning too. Watching from Paris yan. Mentor Leonila, hello, amazing morning. Mentor Susan, Mentor Edward, amazing morning din sa inyo. Amazing morning, Mentor Ann Paul from Canada. O, shout out, di ba? Mentor Joseph, Team Stormbreaker. Thank you, Mentor Joseph. Mentor Ben, hello, ang ganda mo din. Hello, Mentor Lilibel. Napakaganda nyo rin. Thank you, Mentor Joseph. Mentor Elisa from Canada is watching. Mentor Mary Joy, amazing morning. Comment po ang iyong team para ma-shoutout natin yung mga masisipag na umattend. Na uma-attend ng training. Kanina ang na-shoutout natin ang ating team. Team Stormbreaker, mag-ingay. Yan ang ating team, di ba? Oh, amazing morning, Mentor Krish. From Mentor Genevieve. Mentor Joanne, hello. Ang aking latest DR nanonood. Mentor Johnny. Watching from Quezon City, sabi ni Mentor Mary Joy. Thank you sa mga mentors na naka-tune in, nagpa-participate. And sabi ni Mentor Jean, I'm excited to learn po, pretty mentor. Grabe, diamond mentor na. Pero grabe, merong attitude na, GLLLA, good learning, listening, and lecturing attitude. O sabi ni Mentor Johnny, proud and loud Stormbreaker, Mentor Wilby, Team Stormbreaker Family, Team Kaizen. O, di ba? Watching from maogmang lugar. Ano yun? Mentor Ben. Okay. Mentor John. Oh, thank you so much. Sabi, from Kaizen, sabi ni Mentor Renelyn. Okay. Thank you sa mga nagko-comment at sa mga hindi pinalagpas ng ating training for tonight. Ayan, Mentor Jeremiah, amazing morning para magkakasama lang tayo kanina, no? So anyway, you can still forward this to your team. And first of all, gusto ko ring pasalamatan ng ating BODs for the opportunity na makapag-share ngayong gabi. Okay? Kasi isa tayo sa mga naatasan na mag-training, no? And syempre, hindi tayo hindi sa ating BODs kasi service natin to for the whole company. Kasi para sa lahat ng mga nanonood dito, ito yung culture ng ating company, tulungan. 'Di ba? Makaka-encounter kayo iba't ibang mentors, even hindi ninyo ka-team pero tinuturuan kayo at gina-guide kayo kung paano nyo magagawa ng tama yung business. Kaya dito yung ganitong mga trainings and mentorings, i-treasure natin to kasi usually yung ganitong mga trainings, bayad to sa labas eh. Pero dito free mo lang makukuha. Kaya huwag kang papayag na nami-miss out mo yung ganitong mga trainings and even yung team mo, especially if you have a goal this 2023 to build a big team. Okay? And napaka-crucial ng ating topic for tonight kasi dito rin nakasalalay ang pagbibuild mo ng grupo, sa pagbibuild mo ng grupo. Oh, Mentor Jasmine, hello, di ba? Our IBC owner ng Italy, amazing morning too. Ayan, sorry, delayed lang pala yung yung mga comments. Si Mentor Elisa, Team Unified, hello. Mentor Raylan, amazing morning, Mentor Maricel. From Somar, Philippines, Mentor Sonia.
From Kuwait daw, si Mentor Sarenia. And Mentor Sonia, Hopper Philippines, from Philippines. Okay. So yan, may mga nagtatag, no? Ang dami nagtatag. Good job mga men. Okay, so start na tayo, no? Kasi ako, very excited na rin ako i-share ang topic for tonight. Actually, short topic lang ito, no? Pero kapag ito na master mo, grabe. Diba? Non-stop ang pay-in sa grupo mo. Okay, thank you, Mentor Kristan. Ayan, thank you sa mga paulit-ulit na nagtatag. Okay, let's start na, no? Papakilala lang ako na mabilis. Okay lang ba para sa mga first time na makilala po ako? So my name, again, is Mentor Krish Venancio. Yes, I am a registered nurse. Hindi ko po linya ang networking at pagninegosyo. As a matter of fact, nasa medical field po ko, yan po ang inaral ko kasi yan po ang gusto kong i-pursue. Diba? Kasi as a nurse, pwede kang mag-abroad para kumita ng malaki, tama? Pero in reality, when I graduated and took the board exam, and thank you Lord kasi board passer tayo, in short, registered nurse tayo, doon ko na-experience yung realidad ng buhay na ang hirap pala as a healthcare professional dito sa Philippines. Kasi as a healthcare professional, instead na ikaw yung saswelduhan sa service mo, ikaw pa yung magbabayad ng training mo. O meron ba dito nakaka-relate na mga nurses katulad ko? Kasi I believe maraming mga nurses na ganyan din yung experience. Grabe. Diba? Saan ka nakakita? Nagtrabaho ka, instead na ikaw yung saswelduhan, ikaw pa yung magbabayad. That is the reason kung bakit kahit hindi po linya ni Mentor Krish, ang pagko-call center, nilinya po natin yan way back kasi yan yung opportunity na nakikita ko na pwede po akong kumita. 'Di ba? Kasi sa BPO, basta marunong ka mag-English, graduate ka, pasok ka na tama? Kaya very grateful lang din kasi natanggap po ako sa trabaho and I started working as a call center agent. 'Di ba? Nagtitake po ng calls. Yung mga customers namin coming from Canada, from USA, 'di ba? Nasubukan ko magtrabaho sa gabi, and as an employee, ginol ko po talaga na galingan sa trabaho kasi ang goal ko ma-promote. Kasi ang mindset ko, pag mapopromote ako sa trabaho, pwede akong kumita ng mas malaki. And pag kikita ka ng mas malaki, ito yung paniniwala ko before. Doon ka makaka-experience ng time and financial freedom. But then, reality hit me again. Kasi doon ko na-experience, tumaas ang sweldo. Guess what? Tumaas din yung expenses. Tumaas din yung lifestyle. In short, 6 years ako nagtrabaho, promoted na po ako as a trainer ng company. Ito po yung buhay ko before. Wala pa ring time and financial freedom. Nakakahiyaman pong sabihin, even 1,000 pesos sa bank account ko, wala. Yan yung buhay ko before. Nabubuhay lang kinsenas katapusan. Survival mode lang din. Alam niyo, madali lang ng isang araw yung sweldo. Naku, isa na ako sa nag-welga sa office. Ganyang katindi yung pagka-survival mode natin before as an employee. Na imagine yung posisyon natin, isa yan sa ginugol sa kumpanya namin. 'Di ba? Na alam mo yun ang mindset mo, pag nasa ganitong posisyon ka, okay na okay ka financially, pero in reality, hindi po talaga. Diyan ako naka-experience na, alam mo yun, bata ka pa, pero parang nagmi-midlife crisis ka na kasi you're anxious about the future. Pwedeng okay naman yung environment, okay naman yung work, it's just that 10 to 15 years from now, hindi ko alam kung ano yung mangyayari sa akin. Pero I'm very grateful for the challenge that I've experienced kasi doon talaga ako napapray kay Lord. Doon talaga ako napakapit kay Lord na sabi ko, Lord, please give me an opportunity na kahit na nagtatrabaho ako on the side, pwede ko siyang magawa, pwede akong kumita para makaipon ako, makuha ko rin yung mga pangarap ko. Kasi syempre may pangarap din tayo. Kaya naman tayo nagtatrabaho ng mabuti sa buhay, nagpupursige, kasi gusto rin natin maibigay yung pangarap ng pamilya natin. Tama? Kaya yan yung reason kung bakit ako naging open talaga sa mga opportunities. And I got disappointed habang nagre-research ako online ng mga pwedeng simulan kasi grabe, para pala mag-start ng negosyo, kailangan mo ng malaking kapital. Like you need to have millions, 'di ba, or hundreds of thousands for you to be able to start in the business. Pero, 'di ba, I'm very grateful kasi may shinare sa akin na opportunity ang aking kapatid, ayan. Shout out sa aking sister, Mentor Jessa Venancio, one of the Diamond Elite Executives ng ating company. Siya yung nag-share sa akin and sobrang natuwa ako sa shinare niya na opportunity kasi ito yung opportunity na hindi nagmamatter yung background. Basta may pangarap ka, seryoso ka na may maabot,
dito sa business. And ito, hindi nagmamatter kung magkano yung laman ng bangko mo, 'di ba? Basta dito, willing ka na magsimula kasi we have different packages to start with. In short, workable siya. And at the same time, kahit part-time, pwede kong gawin. Sobrang natuwa ako, sa shinare niya sa akin, which is none other than I Am Worldwide. Okay? And ayun nga, kahit walang-wala ako, kasi sabi ko nga, di ba, wala akong puhunan, ginawan lang natin ng paraan. Kahit walang-wala ako, ginawan ko po talaga ng paraan yung pangpuhunan ko kasi nakita ko yung pwedeng mangyari sa akin dito, kapag tinuloy-tuloy kong gawin yung negosyo. Dito ko nakita sa I Am Worldwide na kaya kong maabot yung pangarap ko na parang napaka-imposible sa labas. And dito ko na-experience or dito ako nakakilala ng mga tao na nabago din yung buhay na sobrang na-inspire ako. 'Di ba? Nasabi ko kung nangyari sa kanila, pwede ding mangyari sa akin. Kaya naman, kahit walang-wala po akong pangpuhunan, ginawan ko ng paraan yung pangpuhunan ko. In short, nakiswipe lang po tayo ng credit card, ng utang, pero hindi ko yun kinakahiya kasi, 'di ba? Nag-swipe tayo ng credit card hindi naman for shopping, rather for business, for asset. Kasi sa dalawang bagay lang naman napupunta ang ating pera asset or liabilities. Liabilities, asset, this is something that puts money in our pockets. Liabilities, this is something that takes away money from our pockets. And usually, liabilities talaga napupunta, di ba? Pero dito sa asset natin inilagay. Ibig sabihin, sa opportunity na mag-generate ng income para sa atin. And the rest is history. Grabe, nakakakilabot. Kasi tulad nyo lang din ako para sa mga nanonood nito, na alam mo yun, goal ko lang naman extra income, at least makaipon, magkaroon ng savings. Pero grabe po, extraordinary income ni ibinigay sa atin ni I Am Worldwide. Sige nga, please type extraordinary income. Once in a while I will ask you to comment para hindi ka maparalyze dyan. Ibig sabihin, galaw-galaw ka din. Para gising ka, tutok ka sa training, Comment ka, extraordinary income para sa mga nag-goal ng extraordinary income this 2023. Kasi grabe mga mentors. Kung bakit mo kailangang aralin to ng todo-todo, kung bakit mo kailangan pag-igihan, ibigay yung full effort and time mo. Kasi grabe, ganito po ang naghihintay sa'yo dito. Alam mo, dito ko na-experience, isang taong sweldo ko sa trabaho ko before. 12 to 14 hours a day kung tatrabahuhin, pero dito ko nasubukan kitain ng isang linggo. Grabe, Hindi lang financial freedom yung ibibigay sa ni I Am Worldwide, even time freedom. Kaya nag-resign na po ako sa trabaho ko. Ito na po yung full-time na ginagawa natin kasi mas malaki na yung kinikita natin dito. Imagine, part-time ko siyang ginawa, pero mas malaki pa yung part-time income natin compared sa full-time income natin. Dito ko rin na-experience yung mga first, diba, na na-experience ko sa buhay ko. Dito ko nasubukan makapaglabas ng aking first SUV, which was a Toyota Fortuner, na kahit ng aking first million, na dati yung ganitong award, akala ko makakahawa ka lang ng ganyan kapag nanalo ka sa game show or nanalo ka sa loto. Pero dito sa I Am Worldwide, ang pag-achieve ng ganito, hindi by chance, hindi by luck. Rather, kapag ikaw masipag ka, ginagawa mo yung part mo, kayang-kaya mo rin yung makuha. And one day, I'm pretty sure, ikaw na rin yung mag-i-inspire. 'Di ba? Dito rin natin na-experience, na makahit ng iba't ibang travels. Grabe. 'Di ba? Nasubukan natin makapag-travel, Hong Kong, Singapore, Amanpulo, 'di ba? Korea. Alam mo yon, na grabe, Holy Land. Na dati, kaya nga ako nag-nurse para makapag-abroad, para makapagtrabaho tama? Pero ang pina-experience ni I Am Worldwide, makapag-abroad para makapag-enjoy. 'Di ba? Kaya nakaka-bless lang po to be part of this opportunity na walang rason kung bakit hindi mo to sisipagan. Even mga incentives like gadget incentives, na hit po natin, 'di ba? Free iPhone, free MacBook. In total, hindi lang po 1 million ang kinita natin dito, 9 million and counting, road to 10 million na po tayo. Grabe, nakaka-bless. Lalo na sa mga nag-type ng extraordinary income. Sabi ni Mentor Jessery, extraordinary income. I would read comments once in a while, Mentor Helen, extraordinary income. Mga gigil din, Huwag karoon ng extraordinary income. Kasi I tell you mga men, extraordinary income yung kayang ibigay sa'yo ni I Am Worldwide. Ito yung income na yung mga tao sa labas magugulat sila kung posible nga ba. 'Di ba? And napaka-bless natin kasi marami naghahanap ng opportunity, ikaw nandito ka na. Okay, kaya dito kailangan trabahuhin mo to, aralin mo to, intindihin mo to kasi the more na malalim yung understanding and foundation mo dito, the more natataas yung actions mo dito.
Okay? Actually, in total, kasi may mga car incentives tayo, travel incentives, kapag kino-compute ko, more or less, mga 12 to 13 million na yan eh. In total, yung na-receive natin dito, and right now, isa na tayo sa mga Diamond Elite Executives ng company. I believe, out of hundreds of thousands of members, there are only 20 plus or more or less, mga 20 na diamonds dito sa company, at isa po tayo dyan, praise God. Diba? Na kung bakit nangyari yan, Kasi nakapag-build tayo ng malaking team. Shout out to Team Stormbreaker Mag-ingay. Alam ko maraming leaders natin nanonood right now, diba? Sila po ang dahilan, kung bakit po tayo na-promote to Diamond. Kasi marami din under our organization ang nakahit ng kanilang mga ranks. As a matter of fact, this is no longer updated. We have more than 200 rank ups from different parts of the world, and we have more than 20 millionaire circle na po under our team. Kaya dito mga men, i-goal mo makapag-build ng malaking team kasi I tell you, to follow na ang results, ang income, ang incentives, yung mga travel, yung mga car, 'di ba? Pag nakapag-build ka ng malaking team. Kasi dito tayo nakahit hindi lang 2 but 3 car incentives, 'di ba? And right now ito na po yung dinadrive natin, which is a BMW Z4. Na dating pangarap lang natin, dating nasa goal board lang natin. Dati ini-imagine ko lang yan na dinadrive pero ngayon, 'di ba? Reality na natin, dinadrive na natin, 'di ba? And kaya ko to sinishare sa inyo, hindi po para inggitin kayo, slight lang, joke lang. Hindi para inggitin ka, pero gusto ko na ipaintindi sa'yo kung ano yung pwedeng mangyari sa'yo kapag ginawa mo yung negosyo. Okay? Kaya dito totoo yung sinasabi ng mga top mentors natin, yes, mentor ka lang. Kasi walang ituturo na mali ang mentor mo sa'yo. Minsan kung bakit tayo nahihirapan sa resulta or madalas, kasi baka hindi tayo nakikinig sa ating mga mentors or nag-yes mentor ka pero hindi mo naman ina-apply. Kaya dito napakahalaga na meron kang yes mentor attitude. Ibig sabihin, sundin mo yung tinuro ng mentor mo, 'di ba? I-apply mo. Kasi kung nangyari sa mentor mo, walang reason kung bakit hindi mangyayari sa'yo. Okay? Kayang-kaya mo din to. Kayang-kaya mong ma-hit ang mga goals mo this 2023. Okay? Sige nga, comment ang mga yung mga may gustong ma-hit na goals. Sige nga, can you comment? I'm just curious para sa mga nanonood. Ano yung goal mo this 2023? Can you comment? Medyo delayed lang yung ating mga comments, but I would read comments once in a while. Ayan, sabi ni Mentor Imelda, amazing morning. Ang daming nagtatag ng kanilang mga leaders. Ang daming gustong ma-hit ang extraordinary income. Good job. Comment mo naman, ano yung goal mo this 2023? I believe marami na ginugol din ang kanilang first car. Marami ginugol ang kanilang first million. Meron dito nagugol ng mga rank, Sapphire, Ruby, Emerald, Diamond, and up. 'Di ba? Marami nag-goal ng kanilang property. Okay? Importante meron kang goal. Okay? Kasi diyan nakadepende yung magiging action natin. The higher the goal, the bigger the actions. Okay? And one of the skills na makakatulong sa iyo sa pag-hit ng goal ay itong pag-uusapan natin for tonight. Kasi again, ang daming gigil dito sa kanilang goals. Yung topic natin, makakatulong to sa'yo pag meron kang hinihit na goal. At makakatulong to sa'yo, syempre, sa pagbibuild din ng grupo. Okay? So, our topic for tonight will be about skills. Okay? Kahapon, ang ganda ng training by Mentor Precious Grace Capili kasi it's all about the mindset. It's all about, di ba, our attitude sa business. Di ba? Now, ang topic naman natin for tonight, it's all about skills. Okay? Paano ka makaka-close ng deal? Alright? Paano ka makakakuha ng mga leaders to be part of your team? Kasi, di ba, meron tayong tinatawag na I am 5. These are the 5 basic skills na kailangan nating i-master. Okay? Para magkaroon tayo ng DR na tutulungan natin. Di ba? Para makapag-build din ng grupo. Alright? Now, we have prospecting, we have inviting, we have presentation, closing, and follow-up. Right? Those are the 5 basic skills when we talk about IM5. Now, ano yung pinaka-crucial dyan according to the manual? Ang pinaka-crucial dyan is what? Sige nga, can you type? Pinaka-crucial is the closing part. 'Di ba? Kaya dito, kahit marami kang kinakausap, marami kang ini-invite, marami kang pinepresentan, pero kung hindi ka naman marunong mag-closing, baliwala lang din. Napakahalaga ng closing. Ayan, nakikita ko na yung mga comment
ng ating mga leaders sa kanilang mga goals. Sige nga, magbabasa tayo. Ay, grabe to. Mentor Clear Honey, Blue Diamond. Mentor John, Blue Diamond. Mentor Mark, 2 million circle. Rank up, Mentor Renilyn, give me 5. Oh. Mentor Lilibel, sports car. Ay, grabe, Mentor Jean Mantala. Cam, Crown Alpha Mentor. Mentor Ann, 1MC. Mentor Johan, house unit. Grabe, ang daming mga goals. Hindi ko na ito mabasa isa-isa, no? Pero thank you sa mga nagde-declare ng kanilang mga goal. That's the right attitude. Kung gusto mo talagang ma-attract, i-declare mo nang i-declare, ma-attract mo yung mga opportunity. Diba? O sabi ni Mentor Malu, closing. Mentor Divine, closing. Sa mga nagko-comment. Mentor Stephen, oh grabe, Diamond. Thank you sa mga nagko-comment na mentors. Now, again, that is our topic for tonight, closing. Pero this is with a twist, okay? Kasi itong pag-uusapan natin, alam naman natin, back to offline na tayo, back to the old normal, tama? Nung nag-start yung pandemic nung 2019 or 2020, doon tayo na-open sa mundo ng online. Okay? Before, offline talaga kami. Purely offline. We don't know so much about online. Nung nag-start yung pandemic, doon tayo na-open sa mundo ng online na hindi man siya komportable pero natutunan nating mag-adapt. Tama? Nakapag-adapt tayo, as a matter of fact, na-master natin yung online. Diba? Diyan natin natutunan yung Zoom, diyan tayo nakabuo ng system sa team na purely offline, even at the comfort of our home. Pwedeng nakakapag-generate tayo ng sales, nakakapag-build ng team, nakaka-earn ng malaking income. Actually, ang kagandahan, even pandemic, nag-times 10 yung ating sales. Tama? Now, yun yung good news kasi na-master natin online, tama? Pero now na nagba-back to normal na, we're going back to the old normal, ibig sabihin lumalabas na ulit yung mga tao, open na ulit sila, even sa mga offline meetings. Okay? And marami tayong mga leaders na bumalik na rin sa trabaho, mas exposed na ngayon sa labas compared sa offline, compared sa online. I believe this is also the time na kailangan matutunan ulit natin yung mga nakagawian natin before when it comes to offline. Okay? Kasi marami naman ngayon na since offline na or nagba-back to the old normal na, hindi naman ganun kakomportable pagdating sa offline. Mas sanay kumausap ng online. Merong iba, hindi pa rin sila komportable sa paglabas or pagkausap ng client sa labas kasi nasanay nga online. So yun yung pag-uusapan natin na topic for tonight. Closing the deal offline. I will teach you skills. 'Di ba? Kung paano ka makaka-close ng deal even offline. Gusto mo ba ng ganon? Yung pag may imi-meet ka sa labas, ito yung tipong kahit first time mo mag-meet, pero on the spot magjo-join yung kausap mo. Yun yung pag-uusapan natin for tonight. So kung ikaw, if you think that that is your opportunity, more on online ka na type of mentor, and you want to start sa offline part para sa yung training na to. And kung ikaw, may mga leaders ka na gusto rin matutunan, even yung offline, lalo na yung mga OFWs natin, kasi marami dyan nagbalik to trabaho na Merong iba, akala nila, since purely online lang yung business natin, they really cannot do the business. But as a matter of fact, they can even do the business kahit na nandun sila sa abroad. Basta kaya nila, even yung ganitong mga offline closing. Okay? Kaya napaka-bless na mga umattend ngayong gabi kasi matututo kayo ng skills kung paano. 'Di ba? Kasi napakahalaga nito sa pagbi-build ng team. Hindi ka makakapag-build ng team kung hindi ka marunong makapag-close deal o hindi ka marunong makapagpa-pay-in. Hindi mo mai-hit yung mga goals mo kung hindi ka marunong makapagpa-pay-in. Hindi ka makakapag-duplicate ng leaders mo na makapagpa-pay-in din kung hindi ka marunong nito. Kaya napakahalaga na i-master mo yung pag-uusapan natin ngayong gabi. Okay? Comment ka naman ng number 1 if excited ka na. O number 1 lang ha. So comment ka naman ng number 1 kung excited ka na. Kasi grabe mga mentors, kapag ito na-master mo, naku, hybrid ka na. Hybrid closer ka na. Bakit? Online or offline, kahit saan ka harap, kaya mo makapag-close ng deal. Okay? Actually, ganong type of mentor tayo dapat. Hindi tayo dapat yung more on online lang tayo. 'Di ba? Kailangan matutunan natin even offline kasi ngayon, nagba-back to the old normal na. Okay? May mga prospects na mas open sila na, alam mo yon, gawin yung business sa labas. Kasi may mga taong na-burnout din sa online. Alam mo yun, kasi ilang years tayo nag-stay purely online, di ba? Gusto naman lumalabas, so kailangan matuto ka nito. Okay? Grabe, active na active ang ating mga Diamond mentors. Grabe, sila yung una ko nakikita nagko-comment. Sila Mentor Claire, Mentor Jean.
May mga stars kayo mga mens. Di ba? Grabe no, Mentor Adora, Mentor Joanne, Mentor Letty. Grabe ang sisipag ng ating mga mentors. Okay. Now, when we talk about closing, anong ibig sabihin nito? Okay? Sabi dito, no, closing refers to the achievement of the desired outcome, which may be the exchange of money or the acquiring of a signature. Ganito mga mentors, di ba part ng I am 5 is closing? Okay, ibig sabihin kasi ng closing, after mo mapresentan, okay, kailangan ano, yung napresentan mo is mag-fill out ng form and magbayad ng kanyang membership. Yun yung ibig sabihin ng na-closing mo, yung kausap mo. And it is a skill. Okay? Yung pagko-closing. Kaya nga, it's not enough na umattend ka lang ng training ng once. Kailangan i-master mo yung basic. Okay? Master, ibig sabihin pa ulit-ulit mong papakinggan. Maganda, makapamiso ka pa nga, no? Ibig sabihin, makinig ka sa mga top mentors na mga nagko-closing para ma-master mo din itong part na to. Okay? Kasi again, baliwala lahat ng kinakausap mo kung hindi ka marunong mag-closing. Kahit 100 pa yung invite-in mo, kahit 100 pa yung presentan mo ng negosyo, but if you don't know how to close, okay, wala kang mapapapay-in. On the other hand, marami akong kilala, no? Hindi nga sila marunong mag-present, but they know how to close. Diba? Nakakapagpapay-in sila. Kaya ito yung pinaka-crucial part when it comes to I am 5 na kailangan nating i-master. Okay? At alam mo ba, kasi pinag-uusapan natin offline closing, no? Alam mo ba na kahit first time mong ma-meet yung tao, kaya mo yang ma-closing? Meron tayong tinatawag na OTS. Narinig nyo na yan sa inyong mga top mentors. OTS, it means on the spot. Diba? Gusto mo ba ng ganon? First time mo ma-meet? Diba? Kasi nag-agree kayo na mag-meet kasi gusto niyang marinig yung business, pero OTS, on the spot, magbabayad, on the spot, magjo-join dahil nagustuhan yung negosyo. Sino ang gusto ng ganon? Comment ka ng OTS if yan yung goal mo. Okay? Actually, as a distributor, goal natin dapat yan. Natutunan natin yan from the top mentors, kanila VP na nagme-mentor sa amin before, na dapat ginugol natin na OTS yung kausap natin. Kasi ang pagpapa-OTS, hindi naman yan para sa atin. Actually, ang OTS para yan sa mga makakausap natin na prospects. Kasi kung gusto natin pakitain yung mga prospects natin, kung gusto natin na magawa din nila yung negosyo, very important na makapag-start na sila. Tayo as an advisor, 'di ba, as their counselor, matulungan natin sila kung paano makapag-start. Okay? Yan yung goal natin. On the spot, mag-join yung kausap mo. O 'di ba? Ang dami nagko-comment. Sabi ni Mentor Glenn, OTS, Mentor Claire, OTS, Mentor Stephen, OTS. Mentor Lilibel, OTS. Mentor Michelle, OTS. Ang daming gusto magpa-on the spot. Kasi ito mga mentors, I'll give you examples na mga nakausap natin na on the spot nagbayad. Diba? Kasi kaya eh. Alam mo ba, hindi lang sa online nakakapagpa-OTS, even offline, kaya mong makapagpa-OTS. Okay? Para sa mga hindi comfortable sa offline, kasi sanay nakakapagpa-pay-in online, nako, magbe-benefit ka sa training na to kasi ma-open ka na ay kaya ko pala, even offline. Alright? Kasi ganito yung buhay talaga namin before mga offline, no? And ayan, nakilala ko lang sa Facebook. Shout out to Mentor March kung nanonood siya, no? Na alam nyo, nakakatuwa tong mentor na to kasi first time lang din namin na nag-meet pero nag-withdraw ng kanyang pang-join dahil nagustuhan niya yung negosyo and on the spot, 'di ba? Nagsimula dito sa business natin, o 'di ba? First time naming mag-meet sa office, nagustuhan niya yung negosyo, on the spot nag-join and since nakita niya yung kalakaran ng business, dito natuto rin siya na makapagpa-on the spot. Kahit wala na nga tayo, nakakapagpa-on the spot na yan, even offline. 'Di ba? Kaya dito, as a leader, kung marunong ka, sa ganitong part, maduduplicate din yan ng team mo at kaya din nilang gawin yan. Kaya dito, napakahalaga na i-master mo tong skill na to. Okay? Para maduplicate din ng team mo. O dito ko rin na-experience, Actually, ito, before pandemic to, Dito ko na-experience na makapagpapiin, even Jade, offline. Ito yung aking very first Jade sa company. Nung bago-bago pa lang yung Jade, nakakatuwa. Ayan, sinamahan pa kami ni Mentor May. Ito, nakakatuwa kasi interested lang to bumili ng isang box ng Garcinia. Interested lang siya to try. Sabi ko sa kanya, mag-meet kami para ma-share ko sa kanya yung benefit ng membership. And nagulat ako kasi may-ari pala siya ng call center.
To cut the long story short, on the spot, nag-issue yan ng cheque, nagbayad ng kanyang Jade package. O diba, mga mentors? Even bibili lang pala ng product, pwede mo ring ma-OTS. Posible yun, basta alam mo. Kaya nga panalo yung umaattend ng mga trainings eh. Tama? Pwedeng masipag ka pero kulang ka sa kaalaman, mas mapapahaba yung proseso mo. Pero kung ikaw masipag ka umattend ng training, ina-apply mo lahat ng mga natututunan mo, naku, kung ano yung nangyari sa mentors mo, kayang-kaya mo din yan. 'Di ba? O ito, shout out, alam ko they're watching. 'Di ba? Ito yung unang DR ko ngayong taon na to. 'Di ba? Nakakatuwa kasi sa Facebook lang din kami nagkakilala. Actually, before interested lang sila more on sa barley, na-inspire lang din sa negosyo na ginagawa natin. First time din namin mag-meet sa office nitong mag-asawang to, nagustuhan yung business, on the spot, nag-join din sila. O di ba? Nakakatuwa. Mga nagtatrabaho sa BPO managers, pero ngayon desidido din na gawin yung negosyo, di ba? O ito rin second DR ko this year. Di ba? Kaka-join lang niya few days ago. Sa Facebook lang din kami nagkakilala. Pero nagustuhan yung negosyo, nag-meet kami on the spot, 'di ba? Nag-join din sa ating business, 'di ba? So nakakatuwa mga mentors kasi kaya ako 'to sinishare sa inyo para alam mo 'yun, lumabas ka na sa comfort zone mo, okay? May mga tao talaga na within your area, they're very open to do the business, okay? Kaya dito kung nasaan ka man kung saan ka mang parte ng mundo, kayang-kaya mong gawin yung negosyo. Alright? Again, maganda i-master natin yung skill. Okay? So nakaka 2 DRs na tayo, na offline lang din natin sila minute kasi nandito sila sa Manila. Kaya strongly suggest para sa mga leaders, for example, yung mga nandito sa Manila, kung meron kang mga Manila prospects, i-meet mo na. 'Di ba? Huwag ka na mag-send ng video. As much as possible, i-meet mo na kung gusto mong ma-OTS. O kung nasa ibang lugar ka, within your area, merong interested, i-meet mo na. Huwag ka na mag-send ng video kasi mas ramdam ng kausap mo eh. Mas mapa-fire up yung kausap mo. Tama? Bottom line, this is the time na kailangan umalis ka na sa comfort zone mo. Pagsabayin mo na online and offline kung gusto mo mas mapabilis yung pagbibuild mo ng grupo. Ayan, sabi ni Mentor Stephen, gusto ko yan, mga new DR. Say, Mentor Stephen. Ang dami-dami naman. Okay. So yan, galing, thank you, Mens. Okay, kayang-kaya nyo rin to. And yun nga ituturo ko sa inyo. Meron ba dito opportunity niyang offline? Sige nga, kung opportunity mo yung offline, comment ka ng offline. Okay? Kasi yan yung pag-aaralan natin. Paano ka makakapag-OTS ng offline? Alright? Now, ito na, start na tayo. Mabilisan lang to. Ng mga mentors, merong tinatawag na ABC closing pagdating sa sales. Alright? When we say ABC rule. Meron tinatawag na ABC rule pagdating sa sales. 'Di ba meron tayong ABC rule pagdating sa edification? Meron din tinatawag na ABC rule pagdating sa sales or sa closing. Ibig sabihin niyan, it's always be closing. Oo, 'di ba? Dami nagko-comment, nakaka-relate. Opportunity din nila more on offline. Okay, that's good mga mentors. Thank you sa mga nagko-comment. Matututo ka ngayong gabi. Okay? Now, kailangan mong tandaan tong concept na to. Na ang closing pala, hindi lang siya towards the end of the presentation, but all throughout the presentation. Always remember this concept, ha? Ang pagko-closing, hindi lang siya sa end of the presentation, but it's all throughout the presentation. The moment na nakausap mo yung prospect, the moment na ma-meet mo yung prospect, the moment na nag-establish ka ng rapport, nakipagkwentuhan, na present, up until the very end, you should always be closing. So how are you going to do that? 'Di ba? Especially offline. Meron ba sa inyo alam ito? Okay? Question. How many seconds, minutes, or hours to do a first impression? Sige nga. How many seconds, minutes, or hours to do a first impression? Example, meron kang mamimit na prospect na first time mo siyang mamimit. How long, 'di ba, to do a first impression? For sure, meron nang may mga alam nito, Ito, mabilisan na tayo. Alam mo ba, na it only takes 3 seconds for someone to determine whether they like you and want to do business with you. It only takes 3 seconds or less, okay, para sa mga prospects natin para ma-identify nila kung matutulungan mo ba sila or hindi. Alright? Kaya pagdating sa offline,
napaka-crucial na aware ka sa mga factors na i-discuss ko sa iyo in a while para mapapayin mo yung prospect mo. And napaka-bless natin kasi even ganito, no, tinuturo sa atin ng ating mga top mentors. Yes, there are factors para makahelp sa closing, especially offline. At now na nagba-back to offline na. Alam mo ba, in less than 3 seconds, nakakapag-decide na yung kausap mo if you're trustworthy, if alam nila, no, if you're high status, alam nila if you're smart, if you're dominant, alam ng kausap mo if you're successful in less than 3 seconds, if you're on your way to promotion, if you're adventurous, if you're aggressive, if you're religious, if you're extroverted, if you're a competent leader, or if you're consensus. Alam mo ba na in less than 3 seconds, alam na ng kausap mo kung ano ka dyan? 'Di ba? Alam na ng prospect mo kung, ay, matutulungan ako ng taong to. Ay, grabe, malupit tong mentor na kinakausap ko ngayon. Okay? Kaya dito, no, napakahalaga na aware tayo sa mga factors na makaka-help when it comes to closing the deal. Okay? Kasi I know na master na natin yung business. Ang dami na nating napakinggan na IBPs. Ang dami na natin na na-attendan ng mga trainings. 'Di ba? Alam na natin yung sasabihin natin. Pero alam mo ba, when it comes to personal communication, yung spoken words is just 7%. Okay? Pinaka nagmamatter pala, every time may kausap tayo is our tone of voice or our voice because it encompasses 38%. And yung body language, which is 55%. Alam mo ba sa offline, napaka-crucial niyan, napakahalaga ng mga yan. Hindi lang pala dapat alam natin yung sasabihin natin, rather, it's also how we say, it's also how we approach our prospects. Alright? The moment na makita mo yung prospect mo, alam na nila kung magpipay in sila sa'yo or hindi. 'Di ba? By the way you approach them. Alright? Kaya ito yung pag-uusapan natin. 'Di ba? Ano yung mga psychological factors that affect in closing the deal? Alright? So if you have a notebook and a pen, you can write this down. Okay? Number 1. Okay, kung gusto mo na mapapayin yung prospect mo, lalo na first time nyo, no, mag-meet kayo offline. Okay, actually, even online to even sa mga Zoom, di ba? Number 1, take note mo to. Napaka-simple nito, no, na advice, pero napakahalaga nito. Kasi, again, ano yung pwede mong gawin na in less than 3 seconds, makakapag-decide yung prospect mo na gusto ka nila. Yan yung pwede mong magawa. Mag-smile ka, okay? For example, if first time mo na ma-meet yung prospect, mag-meet kayo offline, pagka-meet ninyo, ngumiti ka kaagad. Okay? Again, this is very simple advice, pero napakahalaga nito if you want to make a good first impression. Okay? O parang ganyang baby, di ba? Kahit walang ipin. Kasi, you want to smile sa prospect mo kasi it shows that you like the person. Parang sinasabi mo dun sa prospect mo na I like you and I'm very happy to meet you. Diba? Sabi nga dito, if we see someone smile, we tend to automatically like them. May salamin ka ba dyan? Sige nga, humarap ka sa salamin, tapos ngumiti ka. Tingnan mo nga kung nakakapagpapiin yung smile mo. Diba? Kasi kapag ikaw, diba, ikaw yung tipo ng tao na pagka first time pa lang ma-meet, nakasmile na, looking very approachable, naku, gagaan talaga yung loob ng prospect mo sa'yo. Yun kasi napakahalaga na kailangan magawa natin sa business. Hindi ko makakalimutan na ina-advise sa amin ni VP before nung tinuturuan niya kami sa presentation. Sabi niya, guys, wag na wag kayo magsa-start sa presentation nang hindi niyo muna napapangiti ang mga prospects niyo. Okay? Kaya dito, no, napakahalaga, first time mo mag-meet sa prospect mo, kunyari offline, no, ano yung unang-unang pwede mong gawin? Mag-smile ka kaagad sa prospect mo. Okay? Mag-practice ka. Diba? And mag-toothbrush ka. Napakahalaga niyan, okay? Very simple lang, no? Pero napakahalaga. Amen. Hindi talaga ako mangitiing tao Di ba may mga ganun yung para mga bitch face, ganyan. Mens nakasmile na ako nito. Mens masaya na ako nito. Tapos ganyan lang. I-practice mo, okay? I-practice mo. It takes practice para, alam mo yun, sa smile, okay? So yan, natututo ba tayo? I hope natututo tayo, no? Yan yung pwede mong gawin. Diba, minsan, diba, mag-meet ka, tas kabado ka, no? First time mo mag-meet, offline prospect, kasi sanay ka sa online, o first time mo ma-meet yung prospect mo, smile ka kaagad.
Okay? Para mapagaan nyo kaagad yung atmosphere or environment. Okay? Okay. So number 2. Okay, ano yung number 2? Oh, number 2 advice, executive presence. All right, executive presence. Ibig sabihin, 'di ba? Manamit ka ng maayos, especially sa mga offline na makikipag-meet. Kasi 'di ba pag online, minsan wala na tayong pakialam sa damit natin kasi online pwedeng naka-shorts ka lang, may maayos ka lang na top. Anyway, top lang naman ang makikita, tama? Pero kapag offline, nagma-matter talaga 'to. Okay? Hindi naman kailangan branded yung suot mo like Louis Vuitton, Gucci. Later on, we will invest sa ganyang mga brands, okay? Pero habang nagsisimula ka pa lang at ginagawa yung negosyo, importante lang na mukha kang negosyante. Okay? Again, you're going to meet a prospect para tulungan siya na payamanin dito sa negosyo. Kailangan nakikita yun sa'yo. Okay? Ibig sabihin, pag mag-meet ka ng prospect, maganda kung sa lalaki, at least may puwelyo yung suot mo. Hindi naman kailangan naka-coat ka na parang a-attend ng event. Hindi naman ganon. Pero as simple as nakapants ka, di ba? Maayos yung shirt mo or may puwelyo yung suot mo. Kasi again, negosyante ka. Okay? At tutulungan mo yung prospect kung paano siya magnegosyo. Okay? Mas tataas instant credibility kasi yan eh. Kapag nakita niya na, alam mo yon, physical pa lang, di ba? Mukha ng mayaman. Okay? Kumbaga, sa offline, napakahalaga po niyan. O sa babae, pwede ka mag-invest sa dress, di ba? Or blouse, and then pants, di ba? Sa bottom line, hindi tayo mukhang nasa bahay lang, okay? Napakahalaga niyan, especially sa business natin, na ang goal natin is marami tayong gustong tulungan na yumaman. Alright? Kailangan, yung sinasabi mo at nagre-reflect sa'yo, nagmamatch. Okay? And dito, napakahalaga na mag-invest ka talaga sa first car mo. Okay? Pinupush ka ba ng mentor mo na maglabas ka ng first car mo? Alam mo, ang car, ano yan? Investment yan sa business natin. Hindi yan gastos. Asset yan. Okay? Kasi makakatulong yan even sa executive presence mo eh. Ito, share ko lang sa inyo kung ano yung nag-push sa akin talaga before, kung bakit kailangan ko maglabas ng car. Dati kasi online pa lang kami. Offline pa lang kami. Wala pang mga online before. Ibig sabihin, nagmi-meet talaga kami ng mga prospects sa labas, sa office, or sa mga coffee shops, tama? So, pwedeng, alam mo yun, ayos na ayos ka. Grabe, no? Ayos ng buhok mo, plakado yung makeup mo, ang ganda ng damit mo, fresh, di ba? Naka-executive presence ka. Pero pagdating sa meeting, after commute, presence na lang tayo. Presence na lang pagdating. Bakit pawis na, hulas na, gulo-gulo na yung buhok? Ano mo yun? So, na-push talaga ako na sabi ko, kailangan ko talaga maglabas ng car. Di ba? Para talagang mas convenient din sa atin, di ba? And at the same time, mas madali tayo makapag-move sa mga iba't ibang lugar para ma-meet yung mga prospects natin at para fresh din tayo dumating. Executive presence talaga. Alam mo yung pagkababa pa lang ng car, alam na alam ng prospect mo na kumikita ka talaga dito. Di ba? So, mga mentors, i-goal mo, magkaroon ng first car. Lalo pa na this year, nagba-back to offline na tayo. Having a car is a must dito sa business natin. Not just to inspire others na kaya din nila ng ganong resulta. Rather, magagamit mo kasi yan na asset sa business. Mas mapapabilis ka na puntahan yung mga prospects mo. Okay? So, ayan, natututo ba tayo mga mentors? Kaya dito, build ka ng ng wardrobe mo. Tara, build ka ng wardrobe, Again, as simple as may mga damit ka, na alam mo yun, na talagang pag minute mo yung prospect mo, pagkakita pa lang nila sa'yo, uy, grabe, itong mentor na to, payaman to, pay in ako dito. Yung ganun yung maiisip nila. Okay? So, ayan. So, napakahalaga ng executive presence. Natututo ba tayo? Diba? O maganda tong reminder. Although, alam ko naman, karamihan sa inyo ganito. Pero maganda pa rin siya na reminder. Alright? Na alam mo ba, ganitong kaseryoso, yung mga nasa mundo ng sales. Alam mo ba, ito, extra tip lang to. Yung mga nasa mundo ng sales, di ba, even sa politics, hindi lang nila inaaral kung ano yung susuotin nila. Even, alam mo ba, even yung color ng suot, inaaral nila. Ito, additional tip lang to, according to color psychology. Alam mo ba na merong mga colors ng damit na even nakakapagpa-pay in daw? Totoo, may mga ganito. Sa mundo ng sales, ganito silang kaseryoso, no? 'Di ba? Kasi again, psychological factors. 'Di ba? Sabi kasi nila, kapag naka-red or naka-black ka,
pag nakakita ka ng tao no, na naka-red or naka-black, ano yung usual may isip mo? These are people with authority. Diba? These are people with intelligence. Diba? Kumbaga, itong mga tao na to, no? Usually, kapag naka-black or naka-red yan, di ba, may isip mo parang ang strong. Tama? Or pag may nakita ka naman ng mga naka-yellow, ano yung instantly may isip mo? Bright, happy. Di ba? Napaka-light nakasama ng taong to para sa mga naka-yellow. Okay? Meron naman, mga naka-blue. Pansinin niyo mga men. Usually, ano yung kulay ng mga suot ng mga sales lady? Diba? Or even mga nasa bangko. Diba color blue? Kasi color blue, it establishes trust. Okay? So, ito lang yung sample ng mga colors na meron din palang effect even yung color ng damit natin. Diba? O kapag meron kang prospect pala, napapagduda, no? Suot ka kulay blue. Diba? Yung mga ganon. So, kasi may factor din siya. For example, ito, no? Makikita mo. Even sa politics, ginagamit nila yan. Ganyan silang kaseryoso, no? Pinag-compare nila, no? Kung anong necktie ni Obama, yung mukha siyang katiwa-tiwala. And according to studies, marami nag-comment sa color blue. O nga, no? Kasi parang pag sa red, napaka-strong niya tingnan, no? Pero sa blue, parang katiwa-tiwala. May ganong effect kasi siya sa brain natin. Anyway, hindi naman to yung, yung ito lang yung way para makapagpapiin ka. Again, these are just extra factors, okay, na makaka-help. Alright? Especially if you are meeting prospects offline. Alright? Kasi even our executive presence, diba? The way we dress up, factor din yan sa mga tao na nakakausap natin. Okay? Natututo ba tayo? Number 3, ano pa yung factor? Number 3 is gestures. Gestures. Ibig sabihin, ito yung body language natin. Okay? Now, mga mentors. Actually, basic etiquette lang din when it comes to meeting our prospects offline. Napakahalaga, wala lang dito, It's also very important na hindi tayo late. Okay? Kasi kung gusto mo na ipagkatiwala ng prospects mo sa'yo, di ba, yung pay-in nila, kailangan unang muna silang magtiwala doon sa the way kung paano ka mag-handle ng oras nila. Alright, napakahalaga po nito, na if may imimit ka na prospect, you should be early. Hindi pwede na may imimit ka na prospect tapos ikaw yung laging late. Alright, gusto mo pagkatiwalaan ka nila sa pang-join nila o kailangan magtiwala muna sila sa'yo sa oras nila. Nakukuha po? So if meron kang mga meetings, for example, offline, online kasi on the spot, pwede kang mag-log in di ba? Pag offline, as much as possible, be there at least 30 minutes early. Okay? Para just in case dumating yung prospect mo ng mas maaga, andyan ka na. Okay? Or 15 or 30 minutes early. Kasi part yan ng gestures or basic etiquette Alam mo yon, yung kahit hindi ka pa nakakausap ng prospect mo, pero instantly magugustuhan ka na niya. Why? Kasi you honor their time. You respect their time. Alright? Kaya napakahalaga po niyan. O diba? O sabi ni Mentor Stephen, totoo yan, malaking help. Alright? O the moment you meet your prospect, you can also give a strong handshake if open na yung prospect. Pero I understand, sa panahon ngayon, hindi pa tayo ganun ka-open, medyo may social distancing pa, di ba? Unless, pag mga super friends yan, okay naman sila sa handshake. Giving a strong handshake kasi, it shows that you're very excited and you're very serious to do business with the person. Pero sa panahon ngayon, hindi pa muna yan, di ba? Hindi pa natin pinopromote talaga yung handshake. Okay? So, the moment you meet your prospect, also don't slouch. Slouch, yung parang nakakuba ka, parang nakaganon, di ba? Maganda, straight body ka. Okay, kasi it shows confidence. Okay, confident ka sa ipapakita mo na opportunity. Observe mo yung sarili mo sa salamin. Di ba? How do you stand? How do you talk to your prospect? Ikaw ba yung parang nakaganyan ka? Alam mo, hindi ka pa nakakausap ng prospect mo. Alam na ng prospect mo kung hindi ka confident sa ipepresent mo. Okay, i-practice mo lang yan. It takes practice. Yung iba nga para lang mas straight body, naglalagay pa ng libro sa ulo, naglalakad, o di ba parang mga models lang. Pero mag-practice ka. Okay? Kailangan pagkapasok mo pa lang sa pinto, pagka-meet mo pa lang sa prospect mo, di ba? Alam mo yun, ramdam ng prospect mo na excited ka, matutulungan mo sila. Okay? Nakikita yan sa gestures natin. Again, going back to the personal elements of communication, 50+%
yung body language. Tama? Kaya napakahalaga niyan. Also very important that you face your prospect directly, especially offline. Okay? Kasi online walang choice eh. Pero pag offline, very important no na harapan talaga kayo ng prospect mo. Kaya ito no, another tip. For example, if magpe-present ka sa prospect mo, ideally, di ba nakalagay din yan even sa manual, maganda na kung sa cafe kayo, naka-face yung prospect mo sa wall. Okay? Harapan kayo, di ba? Naka-face yung prospect mo sa wall, ikaw doon sa crowd. Okay? Kasi we don't want your prospect to be distracted. Kaya maganda siya yung nakaharap sa wall, ikaw doon sa crowd. Kasi baka mamaya every time may dadaan, madidistract yung prospect mo. Kasi you want your prospect to focus. And bakit kayo harapan? Kasi you want to make an eye contact sa prospect mo. Okay? Kasi whenever you push for eye contact, sinasabi mo sa prospect mo na seryoso ka, matutulungan mo siya. And you're confident about what you are presenting to your prospect. All right? And also be mindful of the open versus closed body language. Again, it's what you don't say that counts. Diba? Elements of personal communication, napakalaki ng percentage pagdating sa body language. Alam mo ba na yung ganitong mga body language, kahit hindi mo pala sabihin sa prospect mo, nadjudge ka na ng prospect mo kung may tinatago ka, if you're not open to communicating, if you're insecure, alam mo yon, if close-minded ka, if very impatient ka, alam yan ng mga prospect mo. Ang simpleng tip lang dito, kailangan more on open body language kasi it means you're welcoming, you're warm, you're very approachable. Iwasan natin yung nakaganon yung kamay. Di ba pag may mga prospects tayo na kinakausap at nakaganyan sila, di ba? Look at my video, nakaganyan sila. Parang, ibig sabihin, parang hindi sila ganun ka-open. Ganon din tayo sa mga prospects na kinakausap natin. Kapag nakaganyan ka sa prospect mo, close body language, para ka may tinatago sa kanya. May effect yon sa subconscious mind when it comes sa decision niya. Okay? Again, it's not just what we say that counts, but even how we say it or how we talk to our prospects. So, i-practice natin even yung mga open body language. Okay? Kasi we want to show our prospects na very approachable tayo. We're open to questions. We're welcoming. We're very approachable. Alright? Natututo ba tayo, mga men? Okay? I hope natututo tayo, ha? Kasi pwede natin itong ma-apply, lalo na sa mga prospects natin na makakausap natin offline. Okay, next. Ano pa yung mga factors na nakakapag-close ng deal? Very simple lang to but very, very powerful. Remember their names. Okay? Sabi dito, the simplest trick for generating affection is to remember and frequently use another person's name since everyone likes to hear their own name. Factor pala yan, mga meta, kapag may kakausapin ka, banggitin mo yung name ng prospect mo once in a while. Have you spoken to a person na once in a while binabanggit yung name mo? Okay, for example, yung nandito, nahanap tayo o nagko-comment. For example, Mentor JM Delara. Diba? For example, may kausap si Mentor JM. Sinasabi, JM, by the way, diba? This is our company. Alam mo yun, yung once in a while binabanggit yung name mo. Diba ang sarap pakinggan? Tama? Parang napaka-sweet pakinggan. Sabi dito, whenever you meet someone new, remember their name and try to use it as you talk. The other person will like you instantly. Ang sarap ng ganun, Kasi every time we hear our name sa kausap natin, parang nagbibigay yun ng signal sa atin, na parang they care about us. Alam mo yon, they're very attentive even sa mga small details kasi even yung pangalan natin, di ba, alam na alam nila. Ganun yung mga prospects natin if you want your prospects to instantly like you. Okay? Mga mentors, reminder. Okay? Reminder to. Please don't call your prospects ments. Ito madalas ko itong na-encounter even sa mga IBPs, even sa mga, alam mo yon, yung mga usap-usap with prospects. Tinatawag natin yung prospects natin na ments, mentor. May mga na-encounter ako na gano'n they call their prospects ments. Okay? At merong iba, nagugulo, anong ments? Alam mo yun? Hindi yun alam ng mga prospects natin. Please call your prospects by their names. Okay ba yun? Even pag may mga IBP, para sa mga nag-host, para sa mga nag-IBP, please don't call the attendees
na mga invites na mentors or ments. Kasi akala nila, hindi ngayon naka-address sa kanila. Kasi you call them ments eh. Hindi naman sila ments. Hindi naman sila mentors. Meron ako na-encounter na gano'n. Tinatawag nila yung mga invites as mentors or ments. Tawagin mo na lang, kunyari, nasa IBP, di ba? Invites, attendees, you address them properly. And kapag one-on-one, okay, you call them by their name. Kasi hindi nila gets yung ments na tawag mo sa kanila. May mga na-encounter lang tayo na ganon, alright? Para lang aware po tayo. Pero huwag kayo mag-alala kasi kahit ako minsan ganyan. Minsan nga yung cashier, natatawag ko na, ay ments, ito na po yung bayad. Ay sorry, ate, ito pala yung bayad. Ganon, kakatawag natin ng ments, mentors, kung sino-sino na na-address natin na ments, okay? So yan, alright? Natututo ba tayo? O number 5, show appreciation frequently. If you want your prospects to instantly like you, okay, you show appreciation frequently. For example, meron kang minute na prospect, di ba? Compliment mo yung prospect mo. Sabi dito, no, we all like being complimented and hearing we're doing a great job. For example, meron kang prospect, nagkukwentuhan kayo, no? O, batiin mo yung prospect mo. Pag may hanap ka ng pwede mong i-compliment sa kanya. For example, ito, nakakatuwa naman po kayo kasi you still find ways to earn kahit busy ka sa trabaho. Or for example, ito nakaka-inspire ka naman kasi even as a single mom, na itataguyod mo yung mga anak mo na makapagtapos ng pag-aaral. Diba? Put yourself in the prospect shoes. Pag ikaw ay nakarinig din, diba? Maano ka, matatouch ka, tama? Kasi if you feel appreciated, alam mo, very important yan. And sobrang laking factor niyan sa mga prospects na nakakausap natin. Kasi we don't often hear appreciation sa labas. Tama? Ang naririnig natin sa labas, puro pamumuna, puro complaint. Kaya coming from you, na i-compliment mo siya, i-appreciate mo siya. Diba? Hindi yung scripted ha, i-appreciate mo siya genuinely for something na shinare niya sa'yo. Sobrang ma-appreciate ng prospect mo. Sobrang magugustuhan niya talaga ikaw as a mentor. Okay? I-practice mo yan. Na pag may sinabi yung prospect mo, hanap ka ng pwede mong i-appreciate sa kanya. Okay? Kasi napakalaking factor niyan. Alright? I-practice mo yan. You show appreciation frequently. Actually, even, mapapractice mo yan even sa team mo, even sa mga mentors mo, pag makikita mo sila, no, hanap ka ng something na ma-appreciate mo. Ayan, ito, shout out, kaya gustong-gusto ko yung nakikita si Mentor Jean. For example, di ba yan yung kabulahan natin sa labas kapag magkita kami Mentor Jean, o di ba, appreciate namin isa't isa. Shout out to Mentor Jean. Di ba, alam mo yun? So, i-practice mo yan. Okay, kasi even sa prospects mo, nagmamatter yan. Alright? O, next, be interested in others. Okay? Show genuine interest sa mga kausap mo. Okay? Kaya nga 'di ba, napakahalaga na kapag magpe-present ka, huwag ka muna, for example, first time niyo nag-meet ng prospect mo, present ka na kaagad. O sige, start na po tayo ng presentation. Makipagkwentuhan ka muna, pangitiin mo muna yung prospect mo. Interviewin mo muna yung prospect mo. Ito yung pwede mong maging flow. When it comes sa pag-meet sa prospect mo, ano yung mga pwede ninyong mapag-usapan? Meron tayong tinatawag na FORM. FORM, it means F. Yung F, it stands for family. Pwede niyo pagkwentuhan yung family niya or from, kung taga saan siya galing. O stands for occupation. Diba? Ano yung trabaho niya? R stands for recreation. Ano yung ginagawa niya outside work? M stands for money. Nasubukan niya na ba mag-business or meron na ba siyang ibang negosyo na pinasok before? First time niya ba to? Diba? Alamin mo yun, interviewin mo muna siya. Kailangan marami kang malaman sa prospect mo kasi makakatulong din yan even sa closing mo. Okay? Ipa-feel mo sa kanya na interested ka na tulungan siya. Na even yung background niya sa buhay, interested ka na alamin para alam mo kung paano mo siya matutulungan. Okay ba yon? Kung high-I ka, okay, pigilan mo yung sarili mo na puro ikaw lang magkukwento. Okay ba yon? High-I, high influential, para sa mga hindi nakaka-relate, ito yung mga tao na sobrang daldal, sobrang makwento, di ba, na tipong, for example, mag-share si prospect, actually, galing ako sa ganito, tas ikaw naman, high-I, ako nga ganyan-ganyan. At in totoo, ikaw ba pepresentan?
mo yun? Tigilan natin yung sarili natin ha, lalo na kapag super high-eye tayo, no? Hayaan mong magkwento yung prospect mo. Moment niya to, kung gusto mong ma-closing ang iyong prospect. Be genuinely interested sa prospect mo. Alamin mo bakit ba siya nag-decide magnegosyo. Alamin mo yung hugot ng prospect mo. Para alam mo kung paano mo siya mapupush. Magagamit mo yan sa closing mo later on. Talk about what's important to them. These details will be helpful sa presentation. Sabi nga, di ba, people don't care how much you know until they know how much you care. Alam ng prospect mo kung talagang genuine ka na matutulungan mo siya at dun siya mas magpa-participate if alam niya na nagkikare ka talaga sa kanya. Okay? Kaya i-practice mo yan ha. Interviewin mo muna yung prospect mo. Makipagkwentuhan ka muna para alam mo kung paano mo siya i-close deal. Sabi ni Mentor JM, ha. Yung mga mens, ayan. I hope natututo tayo. Natututo ba kayo? If you're learning, can you comment, I am learning? Para lang makita ko kung talaga nga bang may nakikinig sa akin dito. Ayan. Comment ka, I am learning if you are learning. Ito yung mga iti-take note mo ha. Kasi di ba offline? Di ba? Baka mami, hindi, ano kayong sasabihin ko? Ano kayang, mo yun? Ano kayang pagkukwentuhan namin, pag-uusapan namin ng prospect ko? Ano kayang gagawin ko the moment na ma-meet ko siya? Ito, tinuturo na step by step kung ano yung mga gagawin mo. Alright? I-apply mo na lang. Okay, o nga nagko-comment, I am learning. Sabi ni Mentor Ground Zero. Taray, Ground Zero. Mentor Mark, I am learning. Mentor Mark John, yes, Mentor. Mentor Renelyn, I am learning. Mentor Lilibel, I am learning. Thank you sa mga nagko-comment. Okay, eto na mga men. Number 7. Okay, please take down notes. Be ready with your tools. Naku, offline. Napakahalaga na equip ka with your tools. Okay, kung online, 'di ba, minsan pa-attend mo lang ng ng Zoom presentation or video presentation, goods ka na, 'di ba? Pero pag offline, kailangan ready ka sa tools mo. Kung gusto mo na ma-close deal yung mga kausap mo, these are the tools that you need to take note of. Na kailangan ready ka, lalo na kapag may mga offline meeting ka. Number 1, yung tool mo na pang-present. Pwedeng laptop yan, pwedeng iPad, 'di ba? Or minsan meron din mga phones yung gamit nila, 'di ba? Or Clearbook. Okay, hindi po excuse na sorry, wala akong iPad or laptop, 'di ba? Pang-present, di ako makakapag-present, pwedeng Clearbook. Nag-start kami before, mga Clearbook yung meron kami. Dati nga may whiteboard, whiteboard pa yung dala-dala namin para mag-present. Walang excuse. Kaya mong mag-present kahit wala kang iPad or laptop. Pero syempre, advantage mo yun. Kaya yan yung mga una na ini-invest natin. Kaya kapag kumita ka, invest ka. iPad, di ba? Laptop. Kasi kailangan yan sa business natin. Yan yung magkakapag-generate ng maraming income para sa'yo. Next, flyers. I will tell you the reason bakit kailangan ng mga tools na to. May isi-share ako sa inyo later na very crucial. Napakahalaga lalo na kapag offline. Even flyers, mahalaga yan. 'Di ba? Invest ka sa flyers, lalo na nag-back to offline na tayo. Next, pen. Invest ka sa magandang ball pen. 'Di ba? Maganda nga yung mga nabibili sa mga national bookstore or mga bookstores, yung mga Parker pens, yung ball pen pa lang payaman na. 'Di ba? Kasi baka mamaya yung ballpen mo, panda na may kagat-kagat pa. Yung totoo, magpapayaman ka ba talaga? Ano mo yun? 'Di ba? Invest ka sa ballpen. Alam, 'di ba, pag nagpe-present tayo, hindi mo naman ginagamit na pointer yung hintuturo mo, 'di ba? Alam mo yung tipong pag nagpe-present ka, syempre ginagamit mo na pointer yung ballpen mo, 'di ba? Alam mo yung ballpen pa lang, pupasok na sa mind ng prospect mo, grabe, ballpen pa lang, payaman na, ang ganda na. Invest ka sa ballpen na maganda. Okay? Again, not necessarily yung mga branded like Parker, pero may mga Parker na 400, 300 plus. Di ba? Or basta yung mga good-looking pens, ang ballpen na mukhang payaman, invest ka dyan. Kasi kung gusto mo na marami talagang mapapiin at gagamitin niya ng prospects mo to fill out the form, kailangan maganda yung ballpen mo. Okay? Next, Mont Blanc Social. Sabi ni Mentoria, Mont Blanc. Mont Blanc. Grabe. Next, calling card. Maganda. Magpa-print ka na rin ng mga calling card. Di ba? Kasi, for example, seryoso ka mag-offline, gusto mo anywhere, ready ka. Kung tinanong ka ng prospect mo, ganun yung mga business person, di ba? May calling card ka. Sorry, wala akong calling card. Tapos negosyante tayo, di ba? Tapos wala tayong calling card. Minsan nakakahiya, caught off guard, no?
So maganda, ready na lang din tayo even with a calling card. Mura lang naman magpa-print ng calling card. Sabi ni Mentor Wilby, may goma pa, oo nga eh. Next, clear sheet of paper. Okay? Clear sheet of paper. Para saan ang clear sheet of paper? Meant, di ba nagko-closing ka? Meant, di ba magpe-present ka ng positioning? Baka naman mamaya, nagko-closing ka. Tapos, may resibo ba dyan? Nung ka na magko-closing sa resibo, ang liit na resibo or tissue paper. Meant, para mas professional tayo tingnan, kasi again, may effect yan sa subconscious mind ng prospect natin, kailangan mukha kang ready. Di ba? Gusto mo, yung prospect mo, makapag-invite ng mga prospects niya. Pero even sa, mga tools, hindi tayo ready. Baka isipin ng prospect mo, nakakaya naman kapag ipapapresent ko to sa mga prospects ko. Di ba? Baka mamaya, nagbibilog-bilog ka doon sa resibo na maliit. May resibo ba dyan? Di ba? Nagbibilog-bilog ka doon. Pwede naman, or pwede nakapagpapiin ka na noon. Pero again, maganda yung mukha kang ready, mukha kang professional. Okay? O bumili ka na ng band. Baka mamaya magkita-kita tayo sa National Bookstore. Bumibili ng mga tools no? Okay? Kailangan ready ka. And then, of course, yung form. Pag offline, mga men, maganda na meron kang form. Alam nyo ba before, dati pakapalan kami ng forms. Kasi ang goal namin, uubusin namin yung forms. Ibig sabihin, ganitong karaming kinakausap namin. Kailangan ready ka rin with your forms. Kasi baka mamaya, ready na yung kausap mo, pero, nung tinatanong niya na, saan ako mag-fill out? Ay, sorry, wala kang form. Pwedeng i-type mo na lang, fill out mo to. Ano mo yun? Pag online, okay lang yun eh. Pero kapag offline, mas professional kasi if ready ka, even sa forms. Alright? Para ready ka, may papakita ka at the same time, o pwede kayo makapag-picture with the form. 'Di ba? Ibig sabihin, magjo-join talaga yung prospect mo. Minsan kasi nakakagududa, 'di ba? Pag wala silang nakikita, tapos type lang, online lang. So mas maganda, mas legit para sa kanila, 'di ba? Kapag may nakikita talaga sila na fini-fill out nila. Oo, Mentor Aljun, latest BMW Z4 Achiever. Pakapala ng bond, paper, and forms. Yes, oo. Sabi ni Mentor Pilar, not presentable. That's right. And of course, sample products. Kung gusto mo talaga makapag on the spot, kailangan ready ka rin even with the sample products. I will tell you why. Okay? I will tell you why. Kung bakit mahalaga na ready ka sa mga tools na to. Alam niyo mga men, meron kasing tatlong klase ng learning styles. Alright? Merong tinatawag na visual, merong tinatawag na auditory type of persons, meron ding kinesthetic type of persons. Okay? Ito factor to. May epekto sa mga tao na makakausap natin. Meron again, tatlong klase ng tao. Merong visual, merong auditory, merong kinesthetic. Kung bakit, sabi ko sa inyo, napakahalaga ng tools na to. Kailangan ready ka, no? Even sa mga pepresentan mo. Sino yung mga visual? Okay? Visual learners, as their label suggests, learn best through seeing depictions of ideas or concepts. Yung mga visuals, they appreciate pictures, diagrams, and even text. Sabi dito, no, will do much more to help a visual learner understand what you're talking about than a presentation with no accompanying visuals. Naka-encounter na ba kayo ng prospect na kinikwentuhan mo about the business, tapos sinasabi sa'yo, meron kang flyers, diba? Meron kang presentation nito, pwede mo bang isend to sa akin? Di ba may mga ganong prospects? Yung mga ganong prospects, those are visual types of prospects. Kasi kahit magaling ka magkwento, pero naka-encounter ka ng visual na prospect, hindi niya ma-make up sa mind yung kinikwento mo, mahirapan siyang i-absorb yun. What if wala kang handouts? What if wala kang flyers? What if hindi ka ready sa presentation mo, hindi ka ready sa product? Hindi ngayon ma-visualize ang prospect mo kung ano yung kinikwento mo na nakukuha. Kaya sabi dito, no, offer handouts and enhance your presentations with usual visual aids. Instead of describing a feature, show screenshots or diagrams that depict how it works. Kaya kailangan ready ka sa tools. Example ito, no, itong photo na to. Meron kang dalawang visual na kausap. Okay, itong first person, kinikwento mo sa kanya yung table. Alam mo, hindi niya ma-make up sa mind niya, ano table? Di ba? Kasi hindi niya ma-visualize. Visual type of person siya. On the other hand, meron namang isang prospect, pinakitaan, sinasabi yung table, at the same time, pinapakitaan ng pictures ng table. So, ngayon, nakukuha niya kaagad kung ano yung sinasabi mo. Alright? May mga nagsasabi, tama.
Sabi ni Mentor Pilar, true, relate ako dyan. Okay, actually ako ganun din eh. Visual type of person ako, gusto ko may nakikita ako. Ganun din yung mga ibang prospects na nakakausap natin. Ito ha, the moment you meet your prospect, you will not know instantly, visual ba to, auditory ba to, kinesthetic ba to. But if you are ready with your tools, mapoprovide mo kung ano yung kailangan nila. Okay? Again, it has a factor sa pagkuklose mo ng deal. Alright? O ano naman yung auditory? Auditory learners are most receptive to information that they can hear. They enjoy talking through concepts and listening to people explain their ideas. Written information is not especially helpful for auditory learners who often read text aloud to reinforce its meaning. Naka-encounter ka na ba ng prospect? Pinepresentan mo. Tapos sasabihin sa'yo, pwede bang kwentuhan na lang tayo? Diba? Ano ba yan? Diba? Mas gusto nila yung mga kwento. Mas gusto nila yung alam mo yun, na-excite sila sa mga naririnig nila. Okay? Kaya dito ang tip ko sa inyo, magbaon ka ng maraming kwento. Lalo na sa mga auditory na mga prospects natin. Yan yung mga nakakapagpa-pay-in sa kanila. For example, if you're sharing about the barley, kailangan marunong kang kwentuhan siya ng bonggang-bongga about the barley, natulungan ng barley. If you're sharing about the opportunity, magkwento ka ng bonggang-bongga about, ano mo yun, natulungan ng opportunity natin. Kaya nga, di ba, sa mga closing the deal na ano natin ng mga training, be a story collector. Kailangan marami kang alam na stories kasi yan yung nakakapag-spark ng interest sa mga auditory prospects mo. Okay? Kasi sabi dito, no, because auditory learners master concepts best when they hear them. Okay? Actually, ito yung mga prospects na minsan di nagbabasa ng presentation, di nagbabasa ng flyers, pero sobrang na-excite sila pag nakakarinig sila ng mga stories. 'Di ba? Kaya dito, no, pag auditory type yung prospect mo, kailangan very excited ka mag-present. Hindi ka pwedeng lalamya-lamya. Okay, mag-practice ka ng presentation. Okay ba yon? Alam niyo ba, before, when I was starting, nagpa-practice ako mag-present sa recorder. Kasi pinapakinggan ko yung, tapos pinapakinggan ko kung paano ako mag-present. Kasi pinapakinggan ko, pay in ba ako mag-present? Alam mo yon? Practice ka. Kasi baka mamaya, may prospect ka nakausap, tapos alam mo yun, yung pag kinakausap mo siya, halos di ka niya marinig. What if auditory yung prospect mo? May kinakausap ka pero parang di ka naman mukhang excited. Kaya napakahalaga ng excitement. Again, going back the personal elements of communication, 8% lang ang spoken words. Okay? Yung content ng sinasabi mo. Nagmamatter sa prospect natin yung excitement natin, yung feeling natin, yung emotions, yung gestures. By the way you talk to your prospects, nahahawa yan sila, lalo na kung auditory yan. Okay? Natututo ba tayo? Oo, masabi ni Mentor Adora, kailangan complete presentation. Yes, tama, Mentor Adora. Diba? And then lastly is kinesthetic. Kinesthetic. Sino naman to mga learners na to, di ba? These are the type of prospects na they display more, they're likely display more physical engagement in meetings using large hand gestures and body language to communicate. Bottom line, ito yung mga prospects na gusto nila, na experience nila, na feel nila. For example, kinikwentuhan mo about the barley, nahahawakan talaga nila yung barley. Nagkukwento ka about the presentation, gusto nila nahahawakan nila yung handouts. Okay? Na-experience nila. Yan yung talagang mas na-absorb nila yung sinasabi mo. Kaya nga dito, napakahalaga na dapat ready ka with the products. Di ba? I strongly suggest, i-ready mo yung tools mo. Di ba ito yung tools na pinag-usapan natin kanina? Kung mag-offline ka na, okay? Di ba may folders yung I Am Worldwide? Okay? Ilagay mo sa folder yung flyers, yung calling card, yung clear sheet of paper, yung form. Tapos sa isang paper bag ng IA, maglagay ka na doon ng mga sample products natin para kapag magpe-present ka sa prospects mo, ready ka sa lahat. May flyers ka, may calling card ka, may clear sheet of paper ka, o kapag magsa-sign up na yung prospect mo, naka-ready na yung form mo, even mga sample products. Wala na kayong second meeting na kung saan magsiset pa kayo ng meeting para makita niyo yung mga products. Again, gusto mo isolve na yung needs ng prospect mo. Kaya kapag offline, first meeting pa lang, maganda isolve mo na siya sa lahat. Okay? Magandang tip to, no? Especially sa mga mag-o-offline.
Alright? Especially kung gusto mo na OTS yung kausap mo. Again, we don't know if visual ba yan, auditory ba yan, kinesthetic ba yung prospect mo. Pero pwede mo yung matap lahat if ready ka sa lahat ng tools mo. Yes, kaya sabi ni Mentor Weng, always prepare. Sabi ni Mentor Geraldine, always ready. Sabi ni Mentor Pilar, nasa bag na lahat kahit saan ka. Mentor Adora, kompleto Ricardo. So taray, ang sisipag ng ating mga top mentors. Ready mo na yan ha? Kasi baka mamaya, sanay ka more on online. Online lang. Okay naman yon. Pero again, mga mentors, nasa old normal na tayo, bumabalik na tayo. Di ba? Kailangan matuto ka na nito. And even yung mga OFW partners natin, it's time na you also do the offline meetings dyan sa lugar mo. Kasi kung busy ka sa trabaho, mayroon ganun eh, OFWs nabibusy ulit sa trabaho eh. Even yung pagka-busy mo sa trabaho, it won't limit you if you know what to do, right? Kala kasi ng iba, pag online lang nila magagawa yung business. As a matter of fact, even offline you can do this. Kung nasa workplace mo, oh, ang dami mo ng prospects dun. Pwede mo nang presentan yun lahat. Maganda, ready ka. Okay? O, sabi ni Mentor JM, yes po, kanina nag-present ako sa bus gamit Clearbook. Mentor Mark John, salamat po Mentor Krish, you're welcome. Mentor Queen, full pack, tama. Okay? Natututo ba tayo? Malapit na tayo matapos, no? So, ito yung mga factors, no, na kailangan aware ka para alam mo itap lahat ng needs ng kausap mo. And then lastly, when it comes to factors, ask questions. Okay, you should learn to ask questions. Sabi dito, no, closing is the art of asking the right questions to get minor yeses that allow you to lead your prospect to a major decision. Alam mo ba na ang closing question, hindi lang yan sa end ng presentation. Okay, actually, ang closing questions all throughout the presentation yan. Yung towards the end of the presentation, yun na lang yung mega question kung, alam mo yun, ipaprocess na ba natin yung package niya. Okay, pero kailangan matutunan mo no, na once in a while, all throughout the presentation, nag-a-ask ka ng questions sa prospects mo and it should be answerable with yes. Okay? I-practice nyo to. For example, lalo na offline, no? For example, ganito mga questions, o di ba ang ganda ng negosyo? Yes. O di ba sabi mo naghahanap ka ng negosyo na kahit online pwede mo magawa? Yes. O di ba ang ganda ng produkto, ang dami natutulungan? Yes. Diba? Kaka-yes, yes, 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 tumatak na sa kanya na yes, ang ganda ng produkto, yes, ang ganda ng negosyo. Nung tiyanong mo na siya, no, ano, process na natin package mo? Yes, na ang sagot ng prospect mo. Diba? Kasi mas tumatak na sa kanya na yes, ang ganda ng produkto, ang ganda ng opportunity. Always, diba? Ask questions. Alright? Now, malapit na tayo matapos. To have a close deal. Okay? Kung gusto mo makapag-close ng deal, you must practice itong mga to. Number 1, practice right prospecting. Dapat marunong ka mag-profile ng prospect mo, especially offline. Tama? Bago mo pa i-meet yung prospect mo, dapat na-profile mo na siya. Tingnan mo yung Facebook profile niya, alamin mo yung background niya. Why? Para alam mo kung paano mo siya i-close deal. Diba? Pwede ka pa nga makapag-invite ng mentor mo eh, na pwedeng mag-share sa prospect mo na same niya ng background. Yun yung tinatawag na matching. Okay? Mas nakikita ng prospect mo na magjo-join siya sa business if nakakita siya ng tao, nakakausap ng tao na close or match sa background niya. Tama? Ito, for example, alam niyo ba, very negative ako sa networking before. This is the least business na gusto kong gawin. Ayoko ng networking. Pero nung pinapresent sa akin to ng kapatid ko, doon sa mga mentors na same ko ng background, nakilala ko, no, wow, ang dami dito, mga galing din sa BPO. Doon ko nakita na, kaya ko din gawin pala yung negosyo. 'Di ba? Kasi na-profile ako ng kapatid ko eh. 'Di ba? Na nasa BPO ako, alam niya yung job description ko. 'Di ba? So, 'di ba? Dinala niya ako sa mga mentors na same ko ng background. Same ko ng position, same na mga ginagawa. Dati hindi ko nakikita yung sarili ko na kaya ko tong gawin. Nung nakausap ko sila, naisip ko, kaya ko din to. Kasi nagawa nila, same kami. Kaya ko din to. Okay? Kaya it's very important that you know how to profile your prospects. Next, proper scheduling. Alam ninyo, di ba, nagpapakausap ka online, tawag dito, di ba minsan ang sakit, lalo na sa mga bago na ang sakit yung na-indyan ka sa online, alam nyo, mas masakit kapag offline.
Mas masakit yun, besh. Di ba? Namasahe ka, di ba? Nag-spend ka ng time, binlock mo yung schedule mo, tapos hindi ka sisiputin. Hindi pala Pinoy yung prospect mo, Indiano pala siya. Di ba? Hindi, joke lang. Ang point lang nun, no, kung ayaw mong ma-Indian, very important that you know how to properly set schedule. Alright? Ang dami ko nakakausap. For example, sasabihin, Mens, may tok ako na Indian ako. O tatanungin ko siya, paano mo ba sinet yung schedule? Diba? May mga ganun. Pina-follow up lang nila within the day of the talk. Diba? Kung ganun lang pala ang follow up mo, ay, nako, ang excuse talaga sa'yo ng prospect, sorry, may emergency. Di ba minsan ganun yung mga nakakausap natin? Sorry, may emergency. Di ba? Pare-parehas tayo ng reasons ng prospects natin, no? Alam mo, sa sobrang busy kasi ng mga tao, yung mga schedule na nasa-set, nakakalimutan din nila. So what if within the day ka lang nag-remind? Kung hindi naman nagka-calendar yung prospect mo. So I have a tip, lalo na kapag offline, kung ayaw mong ma-Indian. For example, may na-set ka na talk, next week pa, 7 days from now pa, yung presentation, huwag ka mag-follow up ng tipong within the day. Na, uy, see you later ha. Nako, dadahilan nun sa'yo, sorry, emergency. Pero in reality, nakalimutan niya. May naset tuloy siya na ibang schedule. Okay? I will teach you a tip. Paano ka hindi ma-Indian? Kung 7 days from now, okay, kailangan, di ba, sasabihin mo, o mag-set ng schedule, o message mo na siya, okay, see you on this date, di ba? 3 days before the schedule, hi, yung name niya, diba? Hi, ganito. I'm very excited to meet you and present sa yung business. See you on this date, 3 days before. A day before, message mo ulit. Hi, I'm very excited to meet you. See you tomorrow. Excited na ako na ma-share sa'yo. O, pagdating ng kinabukasan ng meeting, morning pa lang, 7 a.m., message mo na, hi, see you later at this time. Excited na ako na ma-share sa'yo. Diba? O, an hour before the meeting, message mo ulit, hi, see you in a while. Ganun ang follow-up para hindi ka ma-Indian. Okay, kasi baka mamaya, kaya ka na-Indian, pina-follow up mo lang within the day, at least a day before, what if matagal? Tama? Kaya kailangan makulit ka sa follow-up even sa meeting. Or else, masasayang talaga yung araw mo, lalo na kapag offline. Tama? Okay? O, ang dami mga correct po, men. Sabi ni Mentor Mamerto, Indiano pala, sabi ni Mentor Roname. Yes, mens, Indian ako sa SM venue ang saklap. Diba, Mentor Jovan? Kaya nga kailangan, lalo na kapag offline meetings, makulit ka even sa follow-up. Okay? O next, deliver, tee up properly. Okay? Ano yung mga pwede mong i-tee up? The moment na ma-meet mo yung prospects. Tee up, it means build up. Okay? Kailangan marunong ka dito mga menta, i-practice mo to. Marunong kang mag-build up ng products natin, ng company natin, ng mga owners natin, di ba? Ng compensation plan natin, ng opportunity natin, and most of all, yung mentors natin na mag-share para sa'yo. Okay? Marunong ka magpa-excite. Okay, aralin mo yan. I-observe mo kung paano mag-tee up yung mga mentors, kopyahin mo sila. Okay? Kasi ang gusto natin, hindi pa napepresentan yung prospect mo, pero very excited na siya na malaman. Very excited na siya na magsimula. Yun yung ibig sabihin, na-deliver mo talaga yung tee up properly. Okay? Kaya i-practice mo yan. Dapat marunong kang mag-tee up. Kung di ka pa marunong mag-present, okay, maganda marunong ka, i-master mo ang pag-tee up. Okay, and then you build rapport before the presentation. Again ha, pag mag-meet kayo ng prospect, wag muna, talaga present ko na po sa inyo. Wag mo na ganun, makipagkwentuhan ka muna. Okay? Show charisma. Mirror and match technique. Okay? Lumivel ka muna doon sa prospect mo. Kasi baka mamaya, nakikita ka niya na super taas, hindi niya nakikita ngayon yung sarili niya na kaya niyang gawin yung negosyo, lumivel ka sa kanya. Kailangan makita niya sa'yo na kaya niya rin gawin to kasi pinagdaanan mo rin eh. Kung ano yung pinagdaanan niya. Tama? Kailangan ma-feel ng prospect mo yun. Na, alam mo yun, nakikare ka talaga sa kanya at kaya mo siyang matulungan kasi pinagdaanan mo rin yan. Okay? Kasi baka mamaya, sobrang dami mo ng achievements. Diba? Alam mo yun, parang feeling ng prospect mo, ay hindi ko na ata ito marireach. Diba? Kailangan, habang kinakausap natin yung prospects natin para makinig talaga sila sa atin, mag-match ka sa kanya. Okay?
hanap ka ng pwede mong mamatch sa kanya. For example, same kayo na empleyado before. Alam mo, empleyado din ako before. Alam mo, nag-start din ako dito part-time. Alam mo, wala din akong pampuhunan before. Alam mo, dati din ako naghahanap ng way para kumita, para ma-feel ng prospect mo na, ay, ano to, kaya ko din tong gawin kasi nagpe-present sa akin, dinaanan niya rin to. Okay? What's next? Pag to have a close deal, we strongly suggest kapag couple yan or partners, maganda pareha silang present. Okay? For example, if alam mong may asawa at imi-meet mo ng offline, tanungin mo na, 'di ba? Decision factor ba or deciding factor ba yung wife mo or husband mo sa pag-join mo sa business? If sinabi niyang yes, 'di ba? Mag-set ka ng meeting na pareha sila andun. Okay? Or else, gusto mo ba ng ganito? Minute mo na. Tapos sasabihin, sorry kailangan ko muna i-consult sa asawa. Tapos magsiset ka na naman ng another meeting. Gusto mo ba ng ganon? 2 meetings? Again, gusto natin, tawag dito, ando na silang dalawa. Para right there and then, mapresentan sila, makapag-decide na kaagad. Kasi kapag may mga partners, most of the time, hindi na nagkakaroon ng second meeting eh. Bakit? Kasi na negative na. Tama? So kung gusto mo na OTS, di ba? Maganda, both of them present na, lalo na kapag offline. Alright? Tip to pagdating sa offline. Dami na namin na-encounter na ganyan mga men. Okay? Pag offline, kailangan both partners, both yung couple, present sila. Okay? Next. Na-meet mo na, di ba? Now you complete the presentation and then now you're ready to close the deal. Alright? Pwedeng ikaw yung magpe-present, pwedeng may magpe-present para sa'yo. Okay? Either way, these are the things na kailangan aware ka or i-practice mo hanggang sa ma-close na yung deal. Okay? Now, sabi dito, ABC rule. Meron din tinatawag na ABC rule pagdating sa edification. A stands for advisor, B stands for bridge, C stands for client. Diba? B, ikaw yung bridge. Kapag may mentor ka na nagpe-present para sa'yo or nagpo-closing para sa'yo, kailangan tinutulungan mo yung mentor mo na i-closing yung prospect mo. Huwag mong hayaan na yung mentor mo lang yung nagsasalita. Tandaan mo, kaya pumunta yung prospect mo kasi nagtitiwala siya sa'yo. Ang mentor mo ay support mo lang. Okay? Para tulungan ka. Pero kailangan ikaw yung pinaka, di ba? Pumupukpok pagdating sa closing. Ibig sabihin, ikaw yung pinaka nagsasalita. Okay? Now, tip lang to, pagdating sa closing para hindi ka mahiya, okay? Ano ba yung mga nasa mind mo? Kasi baka mamaya, alam mo yon, kaya pala hindi ka nagsasalita or hindi ka masyado nagko-closing kasi baka iba pa yung tumatakbo sa mind mo. Kaya napakahalaga ng mindset natin as we do the business. What's on your mind? Diba? Number 1, napakahalaga dito, na kung gusto mong maging magaling na closer, kailangan ikaw yung number 1 na nagtitiwala sa negosyo. Ikaw yung number 1 na nagtitiwala sa system. Kahit nagsisimula ka pa lang, kahit wala pang 6 digits yung income mo, alam mo, without a shadow of doubt, nakikita ka dito ng multi-millions. Ganyan yung sobrang tiwala sa system. Huwag ka mahihiya. Okay? Huwag ka mahihiya. Huwag ka mahihiya mag-push. Huwag ka mahihiya mag-close. Kasi again, tutulungan mo sila na mapunta sa negosyo, nakikita sila. Tayo nga di ba minsan di nga tayo nahiya mag-push, mag-share sa mga friends natin, buy ka na rin ng iPhone, di ba? Tayo nga hindi minsan nahiya, pero gastos yun bakit nahihiya tayo na i-push sila sa negosyo, nakikita sila? Tama? Be aggressive, but don't be pushy. Ano ibig sabihin na huwag ka masyadong pushy? Pwede ka rin mag-invite, even ng mentor mo, ABC rule, na pwedeng tulungan ka na mag-share sa prospect mo or mag-close deal sa prospect mo. Okay? Lalo na pag offline. Okay? Be confident and positive that he or she will definitely earn. Make them realize the need. Kailangan pag nagko-close ka, kailangan, ito yung lagi nasa mind mo. Kino-close ko ang prospect ko kasi kikita siya dito. Meron kasing iba nahihiya. Bakit? Kasi ang mindset nila, baka mamaya isipin niya pinagkakakitaan ko siya. No. You're closing your prospect because you want your prospect to earn. Ganun lang siyang kasimple. Be sincere and make them feel that you will help. When you say it, do it. Okay?
And never promise anything that you cannot deliver. Kaya napakahalaga ng mga sinasabi natin sa prospects natin. Na kapag sinasabi mo, natutulungan mo siya, kailangan gagawin mo. And third-party approach. Again, you can call an upline or mentor for sharing sa prospect mo. Especially if first time mo mag-closing offline, pwede kang magpatulong sa prospect mo, ay sa mentor mo. Okay? Again ha, napakahalaga kung anong nasa mind mo. Kasi baka mamaya hindi pa resolved sa mind mo, kaya nahihiya ka ngayon mag-closing, nagre-reflect ngayon sa actions mo, hindi ka ngayon nakakapag-close deal. Kaya yung mga super confident pagdating sa closing, yung hindi talaga nahihiya. Kasi sold na sold sila. Sold out sila sa negosyo na ginagawa natin. Alam nila na kapag nag-join yung prospect, matutulungan nila yan 100%. Dapat ganun tayong ka-sold out. Okay? Ayan, o diba? Sabi ni Mentor Adora, sarap talaga makinig sa mga top mentors, daming learning. So, very good. Diba? O, nag-matter dito ha, right words, tone of voice, and facial expressions. Kaya mag-practice ka. Lalo na kapag offline, pwede kang humarap sa salamin. Try mo mag-present sa sarili mo. Magtawag ka ng mentor mo, presentan mo yung mentor mo. Pakinggan mo yung sarili mo sa recording. Alright? Kasi mahalaga yan na mga factors, even lalo na sa mga offline. Okay? Now, malapit na tayo matapos. The most used type of closing, assumptive closing. Take note of this. Assumptive closing. Ibig sabihin, pag magko-closing ka pala ng prospect mo, kasi ito na end na Pag magko-closing ka ng prospect mo, napakahalaga na assumptive closer ka na. Ibig sabihin, nag-assume ka na nagustuhan ng prospect mo. Wala pa tayong na-encounter na umayaw talaga sa business natin, tama? Lahat naman yan, 100% nagugustuhan nila, tama? Kasi wala naman talagang talo sa product, wala naman talagang talo sa opportunity, tama? So, ibig sabihin, walang reason para, alam mo yon, hindi mag-join yung prospect mo except sa, for example, most of the time, ang issue nila is yung pang-join. Di ba? Hindi sila makapag-join because, di ba, wala muna silang cash na pang-join, gagawan pa ng paraan, pero bottom line, walang umaayaw na prospect. Okay? Kaya ito yung powerful na gamitin, mag-assume ka na nagustuhan niya. Okay? Ibig sabihin, yung line of questioning mo, papunta na doon sa pag-join niya. Alright? Now, how to close the deal? Make it simple. Make it fast enough. Lalo na kapag offline, make it fast. 10 to 15 minutes. Kailangan naka-join na siya. Kasi kapag ang haba-haba pa ng discussion, ang haba-haba pa ng kwentuhan, mas lalo lang nagkakaroon ng room for negativity. Ngayon, mapapaisip ng mga kung ano-ano yung prospect mo. Make it fast enough. And use the power of nodding. Okay, powerful to when it comes sa subconscious mind natin. Yung pag kinakausap mo yung prospect mo, ikaw nagnanod ka. Sige, tingnan nyo ako mga mentor. yung parang ganito, practice ka. Diba? Oh, ang ganda, diba? Ang ganda, no? Alam mo yun, hawaan mo siya ng enthusiasm mo, even sa gestures mo. Ang ganda, diba? O, pag gano'n mo yung prospect mo, oo, ang ganda. Diba? Sasabayan ka niya. Diba? Practice mo yan kasi even gestures, they're very powerful. Then deliver your plan for the client and then you provide options. Okay, ganito kapag assumptive closing, you provide options. Hindi ka na magtatanong na, magjo-join ka ba or hindi? Hindi na ganun yung questions mo. Diba? O sinanong mo siya, ang ganda, diba? Oo, ang ganda. Ano nagustuhan mo? Magja-jade ka ba? Magpa-platinum or mag-gold? Diba, kino-confirm mo na lang sa kanya kung ano yung package na nagustuhan niya at ano yung sisimulan niya. Okay, you provide options. Yun yung power of choice. Okay? Kaya nga dito, para mas maging confident na mag-join yung prospect mo, mahalaga na na-deliver mo rin sa kanya to. May plano ka para sa prospect mo. Mahalaga to Lalo na kapag kino-close deal mo yung prospect mo. Na clear sa kanya, natutulungan mo siya, paano siya makaka-ROI. Diba? Kailan siya possible maka-ROI? Kasi 3 lang naman yung questions na tumatakbo most of the time sa mind ng prospects natin . Diba? Magkano ilalabas ko? Kailan to babalik sa akin? Or magkano kikitain ko? Diba? Sinong tutulong sa akin? So, kailangan masagot mo yung mga questions na yun. Okay? You don't put pressure on the prospect. You share the benefits. Okay? Kasi, ito pwede namang mag-join yung prospect mo next month, next year. Diba? Or even 2 to 3 years from now. Pero bakit na natin pinupush yung prospect na mag-join na ngayon? Okay, hindi natin siya pinipressure doon sa part na yun
Pero we are sharing the benefits ng advantage niya kung magjo-join na siya ngayon para nakaposisyon na yung account niya. Para may benefit siya sa mga points sa mga kausap natin. Tama? Mas beneficial sa prospects natin if magjo-join na siya ngayon para ma-position na yung account niya. Kasi pwede namang later on, yun lang, wala naman discounts. Tapos, nasa baba na siya ng organization. Kailangan aware ka dun sa ganong mga benefits. Okay? Then close the client's yes agreement to do the plan with you. Be confident because you know the system better. Okay? Now, ito na. Ito na yung pagkakasunod-sunod if you're writing down. Ganito po mag-closing. Okay? Tuturuan ko kayo. Ganito po mag-closing. For example, na-present na yung opportunity or business in full. Na IBP na siya, tapos na. Diba? Ganito ka na magtatapos. Kumusta? Ang ganda, no? Ang ganda talaga ng business. Power of nodding. Ganda, no? Sabi ng prospect mo, oo, ang ganda. May mga questions ka ba? O yan na, tanungin mo muna. Kung may mga questions pa siya, kasi baka mamaya magkuklosing ka na ng positioning, diba? Pero ang dami pa pala niyang questions. Hindi mo pa mako-close deal yan. Tanungin mo muna siya, ano yung mga questions niya? Okay? Para ma-address mo muna. Okay? O, pag may mga tinanong siya sa'yo na questions, o sagutin mo lahat ng mga questions niya, tapos tanungin mo ulit, may mga questions ka pa ba? O wala na? O wala na siyang questions? Kung wala na siyang questions, diba? Ito na. Dito ka na sa part na to. O, since nagustuhan mo yung negosyo, ito may isi-share ako sa'yo na benefit mo. Again, our prospects should always feel that it is always for their benefit kung bakit nila kailangan mag-join ngayon. Okay? Hindi mo sila pinapa-join for your benefit. Pinapa-join mo sila for their benefit. Okay? May share ako sa'yo na benefit mo kapag nagsimula ka na. Okay? O sabihin mo, kasi dito napakahalaga ng positioning. Kaya nga mga mentors, ito another tip. Napakahalaga na ready ka with your clear sheet of paper. Diba? Kasi kapag meron kang paper, edi ma-drawing mo kaagad sa kanya yung positioning, dire-diretso kayo sa closing. Kung wala kang tools, lalo na kung offline, tayo may resibo ba dyan? Maghahanap ka pa sa restaurant kung may resibo, pwede mong sulatan. Di ba napaka-unprofessional? But if you have a clear sheet of paper, dire-diretso ka sa closing. Another thing, aralin mo magsulat pabaligtad. Okay? Ask your mentor how to do it. Aralin mo magsulat pabaligtad para nakaharap ka pa rin sa prospect mo habang dinidiscuss mo yung positioning. Okay? Very important po yan. Actually, yan yung number 1 na tinuro sa amin before, lalo na kapag offline. Tinuruan talaga kami magsulat ng pabaligtad. Grabe. Alam nyo, hindi ko rin dati alam magsulat ng pabaligtad. Pero sa everyday na magkasama kami ni Mentor Kat, lagi niyang tinuturo sa amin, guys, sulat kayo pabaligtad. Alam niyo, sa sobrang na-master ko yung pabaligtad na sulat, mas maganda pa yung sulat ko pabaligtad kasi yung nakatayo talaga. Diba? Kaya dito, no, napakahalaga. Bottom line, aralin mo magsulat pabaligtad. Kailangan mas maganda yung sulat mo pabaligtad. Lalo na kapag networker ka. Richard lang. So yan, okay? Para ready ka. O diretso ka na ngayon sa closing mo. O dito napakahalaga kasi ng positioning. Drawing ka na ngayon ng bilog. 'Di ba? Kasi dito, everyday, 'di ba, may kinakausap tayo. Every time may nagjo-join, pinoposition natin yan sa left or sa right. O drawing ka na ngayon. 'Di ba? Pinoposition natin yan sa left or sa right. Every time may nagjo-join. What if nagsimula ka na ngayon? Papoposition yung account mo. Ngayon, lahat ng kakausapin namin, mamaya bukas sa isang araw, mga magjo-join, automatically part na yun ng organization mo. Alam mo, every time may malalagay sa organization mo, points yun, convertible to cash. 1 point, it's equivalent to 1 peso. Okay? Ano yung benefit mo nun? Pag may nalagay na tao sa organization mo, yung buong network niya, under mo yun. Lifetime yan. Advantage mo. Diba? Dapat ganyan kang ka-powerful when it comes to closing. Ganyan yung conviction mo. People don't buy our products or business. Always remember, they buy our conviction. Okay? Alam niya kung sure ka sa sinasabi mo. Kaya kailangan clear ka dito. Kasi baka mamaya nagko-closing ka, di ko sure kasi alam ko may points dito kapag naglagay ng ng tao. Alam mo yun? Paano masosold out yung prospect mo kung ikaw hindi ka sure? Kaya nga dito, I strongly suggest, umatan ka ng umatan ng IBP, kailangan marinig mo yung mga closers kung paano sila mag-close para ma-absorb mo yung pagiging confident nila, mahawa ka doon. Okay? Now, di ba, positioning. Pinapaintindi mo sa prospect mo yung sense of urgency kung bakit niya kailangan mag-join ngayon kasi pwede naman talaga later, pero bakit ngayon? Advantage na yon para ma-position yung account niya.
Okay? Kasi meron tayong power legging na tinatawag. Pwede yung isang leg niya, malagyan na kaagad ng points. Di ba? Pag magbibuild ka ng team left and right, pero kung position yung account niya, automatically, isang side ng account niya, nabibuild na kaagad. The more na gusto niyang kumita ng malaki, the more na gusto niya makabawi kaagad ng puhunan, di ba? Advantage siya kung magsisimula siya ngayon. Okay? Pwede mong i-compare sa kanya. Difference na nag-join ka ngayon, nasa taas siya. Difference na nag-join siya later, nasa baba siya. Anong mas advantageous sa kanya? Yung mag-join siya ngayon. Okay? O another thing, sabihin mo pa, very important pa to, na ito advantage mo. Kasi ang cutoff natin every Monday. On or before Monday, nag-join ka, tapos nakapagpakausap ka pa kaagad, na-close deal natin mga prospects mo. Alam mo ba, the next Friday, kikita ka na? Yes. Hindi mo na kailangan maghintay ng matagal. Usually, ang mga negosyo, intay ka pa ng ROI years, di ba? Pero dito sa I Am Worldwide, saan ka nakakita? Nag-join ka ngayon, pwedeng kitain mo na rin kaagad, maka-ROI ka na next week. Pwedeng tsekehin mo na. Kakausap lang tayo ng mga prospects niya. Di ba? Yung mga papakausap niya. Di ba? Kung gagawa ng paraan, di ba? Meron nga credit card. Di ba ang credit card after a month pa babayaran? Ito in less than a week, nabawi niya na kaagad. O hindi pa dumarating yung bill ng credit card, nabayaran na. You can provide examples like that. Okay? Kasi minsan ganyan yung duda ng mga prospects. Pag nag-join, kailan ba ako pwedeng kumita? Kung ma-share mo sa kanya na the following week, pwede na siya mag-start na kumita, basta mag-start siya on or before cut-off, tapos makapagpakausap na rin kaagad, mas powerful yun. Diba? And at the same time, sabihin mo lahat ng mga susunod na kakausapin namin, the following cutoff, pwede maging under ng organization niya. Again, you always explain to the prospect that it's always for their benefit. Para mas tumaas yung confidence nila to join. Okay? Then, ayan na, tanungin mo na. O syempre, mapapa-oo mo na si prospect. Yes, oo nga, no, tama. Kasi ikaw, in-explain mo sa kanya yung advantage na magsisimula siya. Tama o, napapa-oo mo na siya. O ngayon, dyan mo na siya tatanungin. Again, kailangan mabilisan ka. Ano ba yung nagustuhan mo na package? Diba? Magja-jade ka ba? Magja-jade o magja-jade? Baka mamaya, mga men, sa'yo nang yung options mo sa prospect mo. De, joke lang. Magja-jade ka ba? Magpa-platinum ka ba? O mag-gold? Diba? You provide options. Hindi mo na siya tinatanong na join ba or hindi. Ano nang ganon? Assumptive closing. Magja-jade ka ba? Platinum or gold? Yun na yung question mo sa kanya para mamimili na lang siya. O for example, namili siya ng lower package o try to close pa rin to a higher package kasi again, closing the prospect sa higher package, it's for their benefit, not our benefit. May mga ganyang prospect Pag hindi na closing sa Jade, nagtatampo later on, bakit hindi na-explain? Kasi hindi pala naintindihan yung voucher. You always, share the benefit ng higher package. Hindi dahil, feeling ko hindi magugustuhan ng prospect ko. You still explain. May mga ganyang mga distributors, nagtatampo dahil hindi na-explain sa kanila. Ang ganda pala ng Jade, sana pinaintindi. At least walang sisihan later on. You still try na i-explain. Okay? O next. O, nakapili na siya. Na-finalize na, di ba? O tanungin mo na, if ever ba, anong mode of payment mo dito? Magki-credit card ka ba? Magka-cash ka ba? Magde-debit ka ba? Again, mamimili na lang siya. O, pag offline, di ba? O sinabi niya, magka-cash ako. O tara, simulan na natin. Ipoposition na kita. Advantage mo yan. Pa-prioritize na kita sa system. Yung ganong wordings, prioritize, position na, di ba? Advantage niya. Again, it's always for the benefit of the prospect. Pag sinabi niya na, yun, ano nang next na gagawin mo? I-offer mo na yung form. O ito na, labas mo na yung form sa folder mo. Fill out mo na to. Pa-prioritize na kita. Okay, ganong kabilis mag-closing mga mentors. Nakuha yung flow. Ganong kabilis ang closing ha. Huwag ka mahihiya. Alam mo, kung bakit hindi mo nakukuha yung sagot na gusto mo kasi nahihiya ka magtanong. Lagi mong tatandaan yan. Okay? Huwag kang mahiya. You'll never know if you never try. You never know if you don't ask. Tama? Huwag kang mahiya magtanong. Pag sinabi na cash, o sige magka-cash ako, tara, process na natin, prioritize na kita, abot mo na yung form, i-fill out mo na yan, pa-prioritize na kita sa system. Okay? O pwedeng, alam mo yun, dire-diretso na yun. Fill out na ng form yung prospect mo, join na siya. Diba? Or meron mga prospect na, for example, wala talagang pang-join. May mga ganyan Gagawan muna ng paraan. Or for example, may mga prospects na, i-check muna sa asawa or kung ano man yung reason nila, dyan napapasok yung calendar closing para sa mga clients na walang capital. Okay? Dyan naman papasok yung follow-up. O, i-fill out mo na yung form. Pero tingin mo, kailan ba to?
Mas maganda within 24 to 48 hours habang excited pa yung prospect mo. Kasi according to studies, after 48 hours, nawawala na excitement ng tao. For gagawa niya ng paraan, maganda pagka-uwi niya, magawa niya na ng paraan, then update mo siya or follow up mo siya kinabukasan. Okay? Yun yung best follow-up. Pero as much as possible, kung nagustuhan na ng prospect mo, maganda makapag-start na siya. Okay? Makapag-start na siya. And then, yung mode of payment niya, tutulungan mo na siya kung paano ma-process yun. Kaya mga mentors, alamin ninyo paano mag-process ng credit card online para ma-OTS mo talaga. 'Di ba? As much as possible, kung andito sa Manila, example lang to, no? I-meet mo malapit sa office. Kaya ako pag nagmi-meet ako ng Toko sa Manila, mi-meet ko talaga McDo or Burger King, doon kami magpe-present para malapit kami sa office para on the spot, makapag-withdraw, makapag-join na siya, makuha niya na rin yung products niya. Okay? So, ganun siya mga mentors, ano? Tandaan mo lang tong flow na to. Again, wag ka lang mahihiya. Sabi ni Mentor J, I'm lakasan ng loob. Exactly. Sabi dito, no, remember, you're closing the deal for your client and not for the earning. You show sincerity by saying your willingness to help and support and show integrity by doing it. Okay? I believe yung mga confident, when it comes to closing their prospects, ganun din silang ka-confident tulungan yung mga prospects nila. Okay? Kasi wala ka naman dapat ikatakot. 'Di ba? Wala ka naman dapat ikatakot sa pag-join ng prospect mo. Kung sure ka, natutulungan mo sila. Okay? Sabi dito, no, don't miss the chance. Close it and seal the deal. Alright? Marami bang natutunan? Dami natutunan, no? Nagrabe ang closing pala. It starts from the very first meetup with the prospect up until the presentation, up until the end. So don't miss the chance, close it, and seal the deal. And don't forget the stories. Again, it's really the stories that sell. Facts tell, but stories sell. Hindi natatandaan ng mga prospects yung sales match. Sa totoo lang yung infinity bonus. Ang mas namatatak sa kanila, yung mga nabago yung buhay sa opportunity natin. Itong mentor na to, baon sa utang, pero dahil sa I Am Worldwide, nakabangon at ngayon multi-millionaire na. Itong mentor na to, hindi nakatapos ng pag-aaral, pero ngayon, grabe, may house and lot na. Yung ganong mga stories ang tumatatak. So maganda, marami kang baon dapat na stories. Alright? And as I end, sabi nga ni Bruce Lee, knowing is not enough, we must apply. Willing is not enough, we must do. Alright? That's good if you have a mentor na tinutulungan ka sa closing. But I strongly suggest and highly encourage you na aralin mo na mag-closing din on your own. Kasi ang growth mo as a leader, dyan nakadepende yung growth ng team mo. Kung ikaw nakikita kanila na hindi ka pa confident sa closing, hindi, hindi mo hinaharap talaga yung negosyo on your own, kukopihin ka rin ng mga leaders mo. They will grow as as dependent leaders lagi. Kasi kung ikaw hindi mo nagagawa, ganun din sila. Pero kung gusto mo, na yung mga leaders mo, very confident to do the business, you have to show them. Diba? You don't just say, but you show them. Alright? Para yun din yung kukopihin ng leaders mo. So moving forward, apply this mga mentors. Hindi lang para sa mga leaders natin dito sa Manila, kahit sa kung saang dako ka man ng mundo ngayon, i-apply mo lang to. Naku, I tell you. Okay? Kayang-kaya mo makapagpa-pay in ng marami. Pwede tayong makapag-expand dyan. Marami tayong matutulungan. Alright? So, yun lang. Maraming salamat at maraming salamat sa lahat ng umattend. Sabi ni Mentor Lilibel, very informative po. Daming learnings. Sabi ni Mentor Christian, tamang-tama po. You're welcome, Mentor Pieces. Thank you din. So, application is the key. So, yun lang. Maraming salamat mga mentors. Wait lang Meron lang akong titingnan na mabilis kasi baka mamaya may na-miss out ako. Wait lang Wala ba? Kasi, bakit gano'n? Okay. Sige. Thank you. Akala ko may magiging car achiever. Wait lang Ment. Parang wala naman. Alright, so I guess that's it. Thank you so much, everyone who attended tonight. So you can still tag your leaders para mapanood nila to para sila din ay ma-equip sa business natin. Thank you everyone. Once again, this is your Diamond Mentor, Krish Venancio. I am Worldwide, and to God be all the glory. Thank you.